Ang pag-aaralan natin ngayon mga kaibigan ay debate ng ex-MCGI na si Jared Almasora at ang MCGI member na si Jules Lucban. Lalagyan po natin ng reaksyon ang mga maling sasabihin nila mga kaibigan. Recorded, ako po si kapatid na Jared Almasora, representado ng Iglesia Katolika o Catholic Faith Defenders. At ang ating patutunayan ngayon ay ano ba ang totoong Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia. Malamang, makinig tayo ating suriin at si kapatid na Jules, malay nyo pagkatapos ng diskusyon na ito ay bumalik siya sa simbahan Katoliko. Moderator? Okay. So, Okay, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. Nandito tayo para tutulan yung paksa ni Jared. Ang tunay na iglesia sa Biblia daw ay ang Roman Catholic Church. Yan ay tututulan natin dahil mali po yan. Salamat sa Diyos. Okay, para hindi na tayo magtagal, ngayon ay magpapasimula na tayo. Affirmative, ayon sa rules natin ay 10 minutes. Time starts now. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. Magandang hapon rin sa ating kapatid na si Jules o si Julius Lucban na kinatawan kuno ng Members Church of God International na kahit cover to cover, hindi natin mababasa sa Biblia. Malin nyo, pagkatapos ng diskusyon na ito, kung paano kung naliwanagan, si Apostol Pablo naliwanagan, gayon rin siya maliwanagan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa kanyang konversyon sa 1.13 ng unang Timoteo, pagamat ng una, ako'y naging mamumusong manghuhusik, ngunit kinahabagan ako ng Diyos sapagkat yo'y di ko ginawa o sapagkat yo'y ginawa ko sa di pagkaalam at pananampalataya. Ngayon, sisimulan natin ang isang haligi na hindi matututulan baski ni Eli Soriano kung siya'y hindi pa nabubulok sa Brazil. Dahil kayo, bulok na siya. Dahil meron tayong tinatawag, scientifically speaking, na decomposition. Malamang, nilibig siya sa lupa, alam na namang isinabit sa kinsam yung bangkay noon, nabubulok na siya ngayon. Kaya yung terminong bulok na ngayon, bulok talaga, pating aral hindi bulok. O ngayon, ayon sa Biblia, ano ba ang tunay na iglesia ng Diyos? Marami kasi silang binabasa. 16-18 ng Mateo, pinatutungkol nila sa kanila. O ikay Pedro sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kailan itinayo? First century. Kailan sila itinayo? Itinayo sila ayon sa kanilang rehistro. Hawak-hawak ko ngayon. Ito 2004. 2004, yung iglesia nasa Biblia, 3380. Tapos sasabihin nyo, kayo yun? Napakalayo naman. Parang namulog ka ng ID, tapos nabasa mo lang yung pangalan mo, hindi naman ikaw yun. Sinabi mo, ikaw yun, without solid references. Ganyan ang mga protestante ngayon, sapagkat wala sila dun sa simbahan na siyang haligit-saligan ng katotohanan. Pangalawa, yung nagtayo si Kristo, ang binigyan niya ng susi, si Apostol Pedro. At yun ay sumisimbolo sa otorisasyon. Sa 19, ano mang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano mang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit. Ibig sabihin, ang simbahan na sa Biblia, mayroong otorisasyon. At sino binigyan ng otorisasyon? Si Pedro, hindi naman si Eli Soriano. Dahil kahit isper-isper ng tatay ni Soriano, wala naman doon. Tapos sasabihin nyo, kayo yun? Ano kayo yun? Wala pa nga si Soriano doon. Ang kausap doon si Pedro, binigyan ng otorisasyon si Pedro, at sa 22 hangtod, sa 21 ng Isaya, ang bibigyan ng susi tatawagin Ama. Kung ang bibigyan ng susi tatawagin Ama, sinong binigyan ng susi? Si Pedro. Kaya sa aral ng simbahan, sa aral ng Biblia, ang tunay na iglesia, merong Papa. Hindi kuya. Dahil sa kanila kuya, kanyang rason. Hanggang ngayon ayaw pa rin sa akin humarap ng debate. Ang pinaharap yung mga issue ni Daniel Rason. Kumbaga yung sinabi ni Soriano sa Iglesia ni Manalo, yan kasi ang hirap pag ang puno nakatago sa aparador. Ang nagsasalita,
yung mga alagad. Kaya ito si Jules, alagad ito ni Soriano. Si Soriano, si Daniel Rason, ayaw sa akin makipag-debate tangkot. Kaya ang inaharap nila, yung mga sisiw, yung mga inay. Yung patunay na iglesia, inakayang ipinasosoga, imbis na yung pastor. Hindi. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Ang binigyan ng susi si Pedro, at ang susi pumapatungkol sa otorisasyon, at ang bibigyan ng susi patawag ni Ama. Kaya may tinatawag na apostolic succession. Kailangan natin, ang tunay na iglesia, mayroong apostolic succession. Na mula sa ating Panginoon Kristo, binigay kay Apostolo Pedro na nagpatuloy sapagkat ang iglesia sa 3:11 ng Efeso, nasa panukalang walang hanggan. Kaya sa kasalukuyan, ngayong 2026, ang Papa o successor ni Apostolo Pedro, walang iba kundi si Papa Leo XIV. Ngayon, tuloy tayo. Una, ang tunay na iglesia mayroong Papa. Mayroong authority. At isa sa uri ng otorisasyon sa 22.1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan maiging piliin. Therefore, may karapatan ka ng magpalit ng pangalan, magpeklan ng pangalan, kung meron kayong koneksyon, tungkol sa mismong binigyan ng otorisasyon, at yun si Apostolo Pedro na kinausap ng ating Panginoon Jesucristo, hindi si Eliseo Fernando Soriano. Amen? Amen. O ngayon, kung si Pedro binigyan, ano yung ibinigay? Sute. Ano yung sute? Otorisasyon. Na ano mang ihatag sa lupa, ihatag sa langit. Ano mang kalagan sa lupa, ay kakalagan sa langit. At ito sa uri ko, sa 22.1 ng Kawikaan, yung pumili ng mabuting pangalan, sila ang pamangit ng pangalan. Una ito, Iglesia Yahawaha at Yahawasaha Hahaha Incorporated. Diba? Basahin natin, no? Paano mga ilulusutan nito, Jules? Nasa registro ito ng puno mo. Tingnan mo, basahin natin mga kapatid. O, iba't ibang pangalan ng Iglesia ni Soriano. Una, Iglesia Verdadera de Cristo Jesus noong 1921. O meron pa dito, Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaha Mahayahahaha Incorporated. Si Soriano, kaya Incorporated. Wala naman sa Biblia mo eh. Tapos sasabihin nyo, wala sa Biblia Iglesia Katolika. Mas wala sa Biblia sa inyo. Sa muli basa, sa Jesus Christ, ng Mateo. Itatayo mo, Iglesia ni Yahawaha Masaya. Ako, makakatabulol-bulol si Kristo neto, ginagawa niyong tanga si Kristo. Hindi naman tanga si Kristo. Si Soriano yung tanga. Bakit? Dahil ang dami natin mabuting pangalan, eh ang pangit. O ito pa, meron pa dito, Suhay. O Suhay yata ito. O meron pa dito, ano mo to? Church of God, the Father, in Christ Jesus, Pillar and Crown of the Truth. Ano pa talaga ito mabuti ko? Eh ang pinapresent ko, MCGI. Eh samantalang ang daming nilinihitro ng amo mo. O meron dito, Iglesia Verdadera. Eh wala naman kayong otorisasyon. Di ba, kung may otorisasyon kayo, gaya ng Iglesia Katolika, na ano bang ipahintulog sa lupa, ipapahintulog sa kahit, at isang na i-declare ng simpahang pangalan sa tunay na Iglesia ng Diyos na binabasa nyo sa 2028 ng gawa, ay yung nasa 31 ng gawa sa Sagrada Biblia na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ibig sabihin, yung tunay na Iglesia ng Diyos, may otorisasyon galing kay Kristo na ipinigay kay Pedro na siya unang Papa na anumang ipahintulog sa lupa, ipapahintulog sa langit at nagpatuloy hanggang sa kasalukuyan. Kaya meron tayong pangalang Iglesia Katolika. At Iglesia Katolika, yun yung Iglesia ng Diyos. O paano mga yung tututulan yan? Eh huwag mo naman sabihin yung Iglesia ng Diyos na nasa Biblia, hindi nanganak yun. Kayo hanggang kasilan. Kasilan kayo. Kaya kung may na-invento si Ulysses, anti-pope what? Pinuhin mo, pinutasan yung earth, pinuhog ng stick. So, dami-dami tutuhugin. Ano pa, yung earth pa ang pinuhog ni Soriano. Eh, pinutuhog niya na natin. Yan, no? Kaya na pinutuhog eh. Ay, nako, oy. Ang dami na pinutuhog ni Soriano, pati ba naman yung earth, pinuhog. Hindi ko lang dala yung mga kaso ni Soriano, marami kong dala. Kaya, yung tunay na iglesia na kala, 28-19 ng Mateo, yumaan sa mga bansa. Alin yung yumaan? Yung may otorisasyon iglesia na may karapatan mag-declare. May karapatan pumili ng mabuting pangalan. Hindi kayo yun. Sapag itinayo yun, noong 1st century, itinayo kayo noong 1921 at nagpabago-bago ng pangalan hanggang sa dumating yung Members Church of God International ng 2004. Biruin nyo, 2004 lang pala tinayo. Tapos ang kapal ng pagmumukhang angkinin sa kanila yung iglesia ng Diyos. Eh ayon sa istorya, ayon sa kasaysayan, mamaya natin inalatan. Yung iglesia itinayo ni Cristo, 1st century itinayo, hindi 2004, gaya ng miyembro de la Iglesia de Dios Internacional. O, pang-apat na rin, ano nyo, pangalawang registro nyo yun. Kasi hindi naman kayo pwedeng mag-register, nakaparehas ng nakaregister sa Pilipinas, iipahin nyo yun. Kaya ang iniregistro ni Mr. N. Soriano sa Brazil, Iglesia de Dios Internacional Incorporada.
o Las Iglesias de Dios Internacional Incorporated. Yun ang inirehistro. Ano ba talaga? Totoo. Jules, Iglesia ni Yahweh Sahat, o Member Church of God International no 2004, o yung bago na namang iglesia Iglesia de Dios Internacional Incorporada. Iisa lang ang totoo. Yun yung simbahan na itinayo ng first century na sa 2028 naggawa. Tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo na siyang tinawag na iglesia ng Diyos na nawala. Ngayon sa pinang nakagawa ng mga apostoles sa 9:31 ng gawa, walang ibang rason sa original translation o sa La Sagrada Biblia na hinango sa Greek, Ay, 30 seconds. yun ay Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit? Dahil wala namang ibang iglesia na tinayo ng first century, kayo huling-huli ni. Napakadaming inanistro, iglesia ng Diyos. Yung totoo, hindi gumamit tayo ng kasaysayan. Gumamit tayo ng tunay na aral. Una yung aral may Papa. Yung Papa, meron ko tulad sa sinibigay kay Kristo na ano ihatag sa lupa, ihatag sa langit at isa doon yung pangalan. Okay, Ang take na, note. tayo na sayang. May surprise sana ako kay Jules. Salamat po dito. Okay, cross-examination, 15 minutes. Tatanong po kayo for Jules. Okay. Okay. Ginamit mo yung Mateo 16:18 ng 19. Tanong ko sa iyo, ano yung sumasirdan ng sitas? Alam mo ba ito, Jared, o hindi? Objection, moderator. Wala ko nilatag yan. Objection, moderator. Tumatawa. Wala ko nilatag yan. Ang nilatag ko, malinaw na malinaw, yung otorisasyon sa Kapitulo 19. Then mo ko tanongin, nasa rules natin yan. Tingnan nyo, mga kababayan, hindi pala marunong sumagot ito sa ano. Hindi rin marunong sumunod sa kaayusan sa 14:40 ng unang Korinto. Huwag kang magtatanong ng hindi ko sinabi. Ang itanong mo sa akin, yung sinabi ko na katotohanan na hindi mo matututulan sa 16:18 ng Mateo na yung iglesia na yun, na nangalat, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana sa 9:31 na gawa. Kaya, next question. Counter ako, Moderator. Okay. May counter Ang object ko objection. sa kanya, bro, ay ibig bang sabihin, Jared, hindi mo alam ang pakahulugan sa Greek na ginagamit mo Mateo 16:18 ng 19? Ibig bang sabihin, hindi mo alam ang pakahulugan nito? Moderator's time. Ang hatol ko po doon, nasa rules po natin, no out of topic. So, ibigay ko kay Bro Jared yung... Sige, valid. Dapat sa kanya kunin mong mic, makulit ka rin, moderator eh. Ang itanong mo sa akin yung nilatag ko. Wala kong nilatag na Greek sa 18 ng Mateo. Ang pwede, tanongin mo ko sa Greek sa 9:31 nagawa, nagpasa ko. Na himen et ecclesiam kataholos na means universal na referat sa iglesyang nangalat na siya iglesia ng Diyos na nangangahulugang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinan mo, moderator, pagsabihan nyo kung maaari paluhutin nyo sa bungkuyang matanda na ito. Hindi ko sinabi. Okay, next question tayo. Next question. Okay. Doon pa rin tayo sa Mateo 16 ng 18 ng 19. Hindi mo ba alam ang pakahulugan ng talatang ito? Yung sumasirdan, hindi mo alam? Yes or no? Objection, moderator. Wala ko nilatag na sumasertan. Ang nilatag ko sa 18-19 ng Mateo, ano mang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Alin yun? Yung Yahweh, yung susi, na sumisimbolo sa otorisasyon, na kaya ka nagtatanong ng ganyan, hindi ipinigay ko Soriano, kundi ipinigay sa ating Panginoong Jesucristo. Okay, Apostolo Pedro, na ipinigay ng ating Panginoong Jesucristo, na ano mang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. At isa doon sa ipinahintulot, na nung iglesia yung mga sa 9:31 ng gawa, tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Huwag mo sasabihin hindi ko alam dahil hindi ko nilatag yan. Okay, magtanong ka doon. Nasa rules yan. Magtanong ka doon sa nilatag ng kapatid na Jared. Please, magtanong ko kayo sa Hindi pala marunong ng debate. Counter ako. Bro, Mr. Moderator. Counter ako, counter. Kasi, ang ano ko doon, hatol ko doon, valid. So, wala nang counter objection. okay, next question tayo. Diyan pa rin tayo sa Mateo 16 ng 18. Hindi natin ito kakawalan. Hindi natin ito kakawalan. Hindi makakasagot eh. Hindi nakakasagot. Ulit, moderator. Ang dami kong talakong ipinresenta. Huwag mo naman ipakita dito ang kababuyan ng Members Church of God International o MCGI. Ang nilatag ko, napakadaming talata, hindi ka nakinig. Hindi ka sa Diyos. Bakit? 8:47 naman ang nakikinig. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ang hindi makinig ng salita ng Diyos, ang tumatak lang sa isip niya, 16:18 ng Mateo. Hindi diskusyon yan, pamumuntos yan. Next question. Okay, next question. Dahil hindi mo sagot ni Jared yung... Objection, moderator. Kunin mo yung moderator.
Huwag mo sabihin hindi ko nasagot. Sinagot ko, ayaw mo lang ng sagot ko. Okay, Kaya hindi ka nasagot, hindi ka nga nakakaintindi. Kaya, magtanong ka. Next question, next question. Susunod na tanong. Ano sa Tagalog yung to much advance? Kasi hindi mo to nasagot sa Greek. Ano to sa Tagalog? Alam mo ba ito o hindi? Hindi ko nilatag. Hindi ko nilatag ang sumasalita. Ang nilatag ko, sa dating Biblia, sa 16:18 hanggang sa 19 ng Mateo, ano mang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Kaya explain tayo na sa verasyon na binasa ko. Huwag kang magtatanong sa binasa mo at nasa loob ng kukuti mo. Kung saan yung under cross-examination. Okay, tawa na natin dyan kasi nahihirapan na si Jared. Tawa na po natin. Next question tayo. Kunin ko na sa'yo. Objection ako. Next question tayo. Next question tayo. Wala marunong to. Uno ng tracy ng Mateo ginamit mo kanina. Anong ko sa'yo? Alam mo ba yung no use ng sitas? Alam mo ba ito o hindi? Hindi. Bakit? Dahil hindi naman natin pinag-uusapan yung nuyos ng sitas sa 1.13 ng unang Timoteo. Dahil ginamit ko ang 1.13 ng unang Timoteo para patunayan, hindi yung tunay na iglesia, kundi para patunayan na si Apostolo Pablo dating manlulupit pero bumalik sa tunay na simbahan. Baka pagkatapos ng diskusyon na ito, bumalik ka sa simbahan. Tingnan niyo mo na rin, yung question na, kumukuha siya ng tanong na siya, hindi niya maintindihan. Next question na. Next question. Next question na mahirap. Okay. Mahirap ka naman, okay? Hindi makasagot si Jared. Next question na tayo. May inscription. Sino takot ito? Ayaw mo lang lang sagot ko. Eh, bro, wag mo sasabihin. Walang ikalam mo rito, pinulit ka ng Diyos pang salimutan. Tingnan mo, moderator, ito ha. Ito yung mga pinagagamit niya. O, ayaw na sa akin ibigay. Dahil mismo siya, hindi niya naiintindihan yung kapahulugan ng mga isinis niya sa Google, isinulat niya sa libro para may maitanong na hindi ko daw masagot ko, no? Ang itanong mo sa akin, yung pinasa ko sa unot, si 18 hanggang sa 19 ng Mateo, 9:31 ng gawa, 20:28 na gawa. Wala ko nilatag. Chupa sarse, yung oyos. Hindi ko naman nilatag yan eh. Next question. Okay bro, makatanong ka dun sa ilang tag ng kapatid na Jared. Okay, next question tayo. Bitawan na po natin mga kaibigan. Ano? Ngayon, ginamit mo yung Mateo 16 ng 18. Paulit-ulit na naman. Paulit-ulit na naman. Natanong yan kanina. Di ba naman? Ano ko ba naman, no? Huwag mo akong turuan, bro. Nasa undercross ka. Tuturuan kita. Sagot ka, bro. Sasagot ka ngayon. Nasa undercross ka. Sumagot ka. Okay. Ginamit mo yung Mateo 16 ng 18. Ano yung object marker ng sitas? Alam mo ba ito o hindi? O dahil wala akong sinabing object marker. Ano marker? Ito marker? Wala akong sinabing object marker. Ang sinabi ko, yung subject of the sentence na binigyan ng susi, si Pedro, hindi si Soriano. Yan ngayon ang tutulan mo. Yan ngayon ang pabulaanan mo. Tingnan mo, nagtatanong ka. Pag tinanong ko sa'yo yan, hindi mo masasagot yan. O, kaya, huwag kang magtatanong sa akin. Next question tayo. Hindi na naman next question. Next question. Diyan sa moderator. Huwag niyong sasabihin hindi mo sasagot si Jared. Sa comment ni moderator. Para si Roy ko. And debate. Page 71, that is a policy of advocacy. Moderator's time. Hindi mo ng discussion to, kapatid. Moderator's Next time. question, Bro, inaalaw ko yung expression bro, pero yung policy bro, hindi. Hirap-hirapan mo naman. Okay, next question tayo. Yan tayo sa Mateo 16 ng 18. Ulit dahil malawak yan. Ano yung possessive marker ng sitas? English yan, hindi mo Wala naintindihan. akong nilatag na possessive marker dyan, moderator. Objection, moderator. Ang nilatag ko, malinaw na malinaw, ang binigyan ng susi, si Apostol Pedro, na sumisimbolo sa autorisasyon, na anumang ipahintulot sa lupa, papahintulot sa langit. O kaya, nagtatanong siya na hindi ko pinatag, hindi ko sinabi. At alam mo, pag tinanong ko sa kanya yan, hindi niya masasagot yan. Bakit? Search niya sa Google yan eh. Ini-notes niya, isinearch niya sa Google para may maipuntos. Hindi diskusyon niya, moderator. Pride niya yan. Bro, Hindi katotohanan ng anak niya. Ang katotohanan niya makapuntos na hindi niya naman magawa. Okay, ang counter ko, Mr. Moderator, ginamit niya yung Mateo 16 ng 18. Tinatanong ko siya dyan ng possessive marker o object marker. Hindi siya makasagot, di marunong siya sa grammar to eh. Kunin niyo Di yung marunong sa grammar. ito, moderator. Kung sabihin, hindi marunong sa grammar. Sinabi ko na yung subject of the sentence, hindi mo Moderator Ito na hindi tinatanong mo sa akin. Moderator I am under cross-examination. I am under cross-examination. Nagtanong mo, yung sinabi ko, hindi yung ayon sa pakahulugan ng isinearch mo sa Google. Una-una, wala naman ako nilatag na possessive marker. So sabihin, hindi marunong sa grammar. Eh yung subject of the sentence, yun ang tutulan mo. Na ang binigyan ng susi, si Apostol Pedro, sumisimbolo sa autorisasyon
na ang simbahan ay may karapatang pumili ng mabuting pangalan. At isa sa subject of the sentence doon, na pumili ng mabuting pangalan, yung dinideclare ng simbahan na ayon sa Grego, ay Hymen et Ecclesiam Catholic, na sumisimbolo sa universal o katoliko na ng Iglesia ng Diyos ay lumaganap, tinawag na Catholic, sa 9:31 ng gawa, sa La Sagrada Biblia, yun ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan ang gibain mo. Okay, bro. Hirapan Ano na lang, naman ganito na lang. Ganito. Moderator's time muna. Repair your question na lang, bro. Okay, next question tayo, ano? Next question tayo. Ginamit mo yung 1:11 ng Epeso. Tanong ko sa iyo, Objection, moderator. Yan. Objection, moderator. Wala ko nilatag na 1:11 ng peso. Hoy, sinungaling. O, tingnan nyo mga kababayan, mga kapatid. May koti ko kasi siya. Naka-align yung mga itatanong sa akin. Kapag yan ang tinanong ko sa kanya, maiibit at maiibit siya. Dahil yung tinatanong niya sa akin, kasi siya, hindi niya alam. O, tingnan mo, wala naman ako nilatag na 11. Mas 11 ng Epeso. Ang nilatag ko, 9:31 ng gawa, 16 hangtod na 19 ng Mateo, 22-21 ng Isayas. Tingnan mo, Pandaraya, moderator. Ay, napapatay tayo niyan. Parang si Satanas. 11-14 ng ikalawang Korinto, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Okay, Kaya, what- hirap-hirapan mo, Jun. Moderator's time. Koti ko. May koti ko pala ito. Nakikipag-diskusyon, may koti ko. Next question. Next question tayo. Hindi po ito kodi ko. Ito yung mga nilatag mo. Dito ako nagtatanong. O ngayon, next question tayo. Ginamit mo yung 28-20 ng gawa. O, magtatanong ako. Ano? Magtatanong ako dyan sa talata na yan na ginamit mo ng pakahulugan. Alam mo ba ang nuyin ng sitas na ginagamit mo? Alam mo ba ito? Inuuli pa naman. So, Inuwi pa naman yung nuwi. Mamaya, sasabihin na naman yan. Sabi Bro, naman patapusin mo okay natin. na mamaya yan. Ballpen, red na ballpen. Ang dami niyang mga sinasabi na maski siya hindi niya naiintindihan. Ang nilapat ko sa 2028 ng gawa, sa original translation ko, kahit hindi ko binasa, ituturo ko sa iyo para matuto ka, na Ecclesian ko Theo, na referado doon sa Ecclesian Kataholos na nanganak. Therefore, hindi niya naigiba yung inilatag ko na proposisyon at katotohanan na yung Iglesia ng Diyos sa Biblia ay tinawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana sapagkat nanganak. Kaya, tinan niya, moderator, ito, isinulat niya. Tapos pagkatapos niya magsulat, ito, yung mga koti ko niya na isinerch niya sa Google, yun ang itinatanong niya sa akin ngayon. Bro, Pandaraya yan, kapatid. moderator's Pandaraya time. yan. Moderator's time. Patapusin muna natin yung tanong niya. Next question. Sa atol ako doon. Ipatapos yung tanong ko. Huwag mo i-interrupt natin. Okay? Kalma lang. Okay. Ginamit mo yung 28-20 ng gawa, ginamit mo yan. Magtatanong ako sa iyo ng pakahulugan yan. 20-28, hindi 28-20 ng gawa. 20-28 ng gawa. Sige. Iiwan niya, moderator, pandaraya talaga. Wait lang. Moderator, objection, moderator. That is a fallacy of deceiving. Ay, may kung nagyari. Moderator, mag-rule kayo. Tatahimikin mo nga yan muna. Di pa ako Mag-rule kayo, tapos ng moderator. tanong eh. Nagsasabi. Pandaraya ang ginagawa niya. Mandaraya itong tao ito, mandaraya. Wala akong ilatag na 11 ng Epeso. Wala ko nilatag. At ulo daw ng Epeso. Sunod naman, 28-20 ng gawa. Wala akong nilatag nun. Moderator, nakikita nyo, mag-rule kayo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Dinadaya niya ang diskusyon na ito. Wala akong nilatag ng 28-20 ng gawa. Ang nilatag ko, 20-28 ng gawa, na yung Iglesia ng Diyos na nangalat, referado sa 9:31 ng gawa, na Hymen et Ecclesiam Catholic means universal, means Catholic. Kaya sa Sagrada Biblia, ang ating mababasa, Iglesia Katolika Apostolika Romana, na referado dun sa Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Next question. Okay, mahaba na yung Jared, no? Okay. Ginamit mo ang 9:31 ng Acts. Tama ba ito? Ginamit mo? Lama. Pero wala akong babasahin at wala akong Okay. sinabi kaya ng sinabi mo. Okay. Ang sinabi ko sa 9:31 ng gawa, Las Iglesias Católicas Apostolica Romana, at sa original translation, Hymen et Ecclesiam Catholic. Na yung iglesia na yon, yung word na Catholic, universal o throughout, nangalat, therefore dapat tawagin Katolikos. Okay, Kaya, okay. yun ang itanong mo sa akin. Kaya, kung magtatanong ka ng mga word na unfamiliar, na maski ikaw, hindi 20 mo seconds lang yan. naiintindihan, 20 seconds. pansaraya yan sa diskusyon, Rodrigo. 20 seconds lang. Okay, next question na tayo. Kung Next pirmado question. na ginamit mo ang 9:31 ng gawa, ang tanong ko sa iyo, alam mo ba ang pakahulugan ng nuyin ng sitas na ginagamit mo? Alam mo ba ito, Jared? O hindi mo na naman alam? Objection na naman, moderator. Wala akong nilatag na nuyin yan. Wala akong nilatag. Ano mga pinag... Moderator, i-rules nyo, pantaraya yan. Ang nilatag ko sa 9:31 ng
gawa sa Sagrada Biblia, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala, may pinanggit pa akong nuyen. Wala akong pinanggit na nuyen. Okay. May pinanggit pa ako na subject Wow. marker. Wala akong pinanggit na subject marker. Ang binanggit ko, subject of the sentence. Ngayong subject of the sentence sa Web 31 ng gawa, na Himen et Ecclesial Catholicos, referado dun sa Iglesia ng Diyos sa 20-28 ng gawa, nanangalat, kaya dapat tawagin na Iglesia Katolika. Hindi MCGI. Ito, ayaw niya sa akin itanong. Siya. Kaya ang ginagawa niya, pandaraya sa kapwa-tao. Manang-mana sa puno niya sa Soriano. Ano ba, time na? Time na. Second latag, 10 minutes ng kapatid na Jules. Proceed. Okay, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga nanonood, ano? Maliwanag po si Jared, hindi nakasagot, no? Zero. Zero si Jared, ano? Ibig sabihin, si Jared pala, nag-aaral ng Biblia, hindi niya alam ang mga pakahulugan ng sita sa Biblia, mga kaibigan. Hindi niya alam yung nuyin, no? Yung object marker, hindi niya alam. Ang nuyin, Jared, diwa yun. Di nag-aaral kasi ng Greek to eh. Di makasagot sa mga tanong. Okay. Ang sabi ng Kawikaan, 14 ng 6 ng 8, ang mangmang ay hindi nag-aaral. Oh, ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matututo. Yan ang sabi sa'yo ng Biblia. Lagi kang nagsisipag-aaral pero, Jared, hindi ka natututo. Yan ang sabi ng Biblia. Ngayon, ang sabi dito sa Kawikaan 14 ng 7, kung maroon ka sa harapan ng taong mangmang, ay hindi mo mamamala sa kanya ang labi ng kaalaman. Yan, sabi ng Biblia sa'yo. Kung maroon ka kay Jared, no? Hindi mo malamalas sa kanya ang labi ng kaalaman. Wala tayong nakuhang sagot eh. Okay, moderator's time. Balik tayo sa tema. Ang tema natin, wala kay Bro Jared ng RCC. Okay, papunta na tayo dyan. Sa True Church tayo. Papunta na tayo dyan. Okay. Ngayon, si Jared, kulang ang turo. No? Kulang, hindi makasagot. Zero. Ang bihira, zero si Jared. O sabi sa Okay. Kawikaan. Balik tayo sa tema. Sinabihan na kita, bro. Sige ta. Sabi sa Kawikaan, 5 ng 23, siya ay mamamatay sa kakulangan ng turo. At sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ayan, maliligaw Okay. si Jared. Okay, babawasan kita ng time dyan dahil sa ginagawa mo, bro. Sige 2 lang, minutes. With us. Balik tayo sa tema, bro. O, papunta na dyan, Mr. Moderator. Pumunta ka na, bro. Ano, dinidefine ko lang yung kanyang mga sagot na hindi niya masagot yung mga tanong ko kanina. Ngayon, punta tayo doon sa tema na patutunayan niya ng Iglesia Katolika ay ayon daw sa Biblia at ito daw ang tunay na turo. Mali po yun. Mali po yun. O, tanungin natin, Apostol Pablo, ano ba ang itinagubilin mo sa mga tao? Roman Catholic ba? O, pasagutin natin si Apostol Pablo. Doon sa unang Timoteo 3 ng 15, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon upang maalaman mo kung paano sa mga tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang Iglesia ng Diyos. Ayan, napakaliwanag. Wala pong banggit si Apostol Pablo na Roman Catholic Church. Ang katotohanan, sa Gawa 20:28, ang nakasulat sa Greek, Ecclesia Toteo, nang ibig sabihin, Iglesia ng Diyos, hindi Roman Catholic. No? Kaya, ang sabi ng Biblia, kapag may mga ngaral na iba sa pinangaral ng mga apostol, ang sabi sa Galatia 1:8, kahit man kami o isang anghel ang mangaral mula sa langit na mangaral ng ibang ebanghelyo ay matakwil. Ayan. Nangangaral si Jared ng Roman Catholic Church. Wala pala sa Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, itakwil. Ayan, napakaliwanag ng sitas natin. So, sa unang stand ni Jared, wala na, giba na, no? Sako na si Jared doon. Di makasagot sa mga tanong eh. No? Ang sabi ng 2 Timoteo 3 ng 7, laging nagsisipag-aral, ngunit hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Ito yon, no?
hindi makarating sa pagkalam ng katotohanan. Okay? Okay, personal attack. Ha? Wag po kayo mag-personal attack. Hindi bro. bro, unang Timoteo 3:7, sabi ng Biblia, laging Wala nagsisipag-aral po sa- mo. Hindi siya Okay, nakakarating moderator's sa pagkalam ng katotohanan. Moderator time. Respect the moderator Sige, po. sige, sige. Wala po sa Jared ang tema natin. Ang patutunayan ninyo po, ang titindigan ninyo, ang iglesia ninyo po. Focus po kayo doon. Sige po, proceed. Okay, balik tayo sa tema dahil nasasaktan si Jared no, ng mga salita ng Biblia. Ngayon mga kaibigan, ang sabi sa Daniel 9:18, ito na, sige na. Patuloy na tayo. Pag ganyan, maubos yung oras ko niyan. Itindigan niyo po yung ano niyo po, yung Nasasaktan si yung Jared. iglesia ninyo po. Hindi po yung Nasasaktan? wala po mong rules na ganyan. Sige. Okay, ang sabi sa Daniel 9:19, O Diyos ko, ang inyong mga tao at ang inyong bayan ay tinatawag sa iyong pangalan. Yung iglesia pala sa Biblia, tinatawag sa pangalan ng Diyos. Hindi po Roman Catholic Church yun. Kasi ang sabi doon sa unang Korinto, 10:32, huwag kayong maging sanay ng pagkakasala ng mga Hudyo man o ng mga Grego o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Anong sabi? Iglesia ng Diyos, walang Roman Catholic. Bakit? Doon sa Efeso 4:4 ng 5, isang katawan, isang pananampalataya, isang bautismo lamang ang nakasulat. Ngayon, kung dadagdagan mo ng Katoliko, mali na yun. No? Labag na sa Biblia ang aral na ganyan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, itakwin kung mayroong mga ngaral na iba sa ipinangaral ng mga apostol. Yan, napakaliwanag. Ngayon, di ba yung stand ni Jared, no, mga kaibigan, nasasaktan eh. Kala ko ba, magaling ka. Ba't ngayon, parang nasasaktan ka, bro. Kalma lang, okay? No personal attack, bro. Kanina pa yan, bro. Kanina, na-mercional siya kay Brother Edith. Nasa tema ninyo, bro. Di kasama yung Nandito sa sa tema, tema. yung pagsasabihan niya yung Brother Edith. Sagit lang bro. Nasa tema natin, nandito mismo sa ating pinagpirmahan na pinirmahan mo, na patutunayan ko na ang tunay na iglesia ng Diyos ang simbahang Katoliko. Hindi MCGI ni Eli Soriano. Kaya wala kang pakialam kung maglatag ako ng Eli Soriano sapagkat kasama yon sa pinagpirmahan natin. Tama? Kaya, tingnan mo, kanina, nagtatanong siya, si question. Wala naman ako nilatag na possessive. Wala naman ako nilatag na ganyan. Ang ginagawa niya, mga kapatid, mga kababayan, pandaraya sa diskusyon. Fallacy. Okay, tahimik ka na. Ang ginagawa niya. Tahimik ka na, tapos ka na mag-stand eh. Patrol kayo, kaya ikaw, bumalik ka sa tema, hindi Jared ang tema natin. Kaya ako nagsalita, hindi marunong yung moderator. Okay, valid, bro. Valid. Balik kayo sa tema. Okay, actually, nasa tema naman po tayo, Mr. Moderator, okay? Ngayon, magpapatuloy tayo. Yung sinasabi ko, nasa Biblia po yan, hindi sa ganang aking sarili. Ang sabi sa kawikaan ito kawikaan ito, 5:23, siya'y mamamatay sa kakulangan ng turo at sa kadahilanan ng kanyang pagkaulol ay maliligaw siya. Ngayon, tinanong ko siya, wala siyang masagot. Ibig sabihin, kulang yung turo. Sabi ng Biblia, mamamatay siya sa kakulangan ng turo. Matakin mo, zero. Hindi makasagot eh. Pag yun sasabihin hindi makasagot po, sige, balik na sa tema. Sige, titigil natin ito pag hindi ka bumalik sa tema. Okay, wag po kayong kalma lang po kayo. Kalma. Okay. Kanina, doon sa tinatanong ko siya kanina, doon sa... Sige, balik na tayo sa tema. Nagagalit na sila, no? Okay. Yung Mateo 16:18, walang mababasa doon na Roman Catholic Church. Ang nakasulat, Jared, iglesia. Ikaw naman ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ay tatayo ko ang aking iglesia. Yung iglesia na yon nakapangalan sa Diyos. Kasi ang sabi doon sa Isaiah 43:13, bawat tinatawag sa aking pangalan, yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Ayan, napakaliwanag mga kaibigan. Na yung iglesia sa Biblia, tinatawag yon sa pangalan ng Diyos. Yung Roman Catholic, tanong, nakapangalan ba yun sa Diyos? Roman Catholic Church, hindi siya nakapangalan. Ang nakapangalan, iglesia ng Diyos. At hindi pwede na maging dalawa yung iglesia. Tulad ni Jared. Sumasang-ayon si Jared
ng Iglesia ng Diyos. O, yung bang nasa Biblia, tama yon. Pero, yung Roman Catholic Church, walang sa Biblia yon. Yung katagang Roman Catholic Church, walang ganun. Walang ganun sa Biblia. Siguro, kung pagtagpiin ni Jared, Last 30 seconds. napapasa siguro yun. No? Ayan, napakaliwanag mga kaibigan. Sa unang istanya, talagang basag na basag mga kaibigan. Hindi makasagot. Okay na ako? Okay na, salamat. Teka na ba, Jules? Ang pinagdidebatehan ng dalawa mga kababayan ay tungkol sa kung sino sa kanila ang tamang iglesia ng Diyos. Ang ating tinututulan po dito, una ay si Jared na tumitindig sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yan po ay tatag ni Apostol Pedro. Kaya hindi po yan ang tatag ni Apostol Pablo. Ang Iglesia ng Diyos na nakasulat po sa Biblia ay lumitaw lamang ang mga katagang iyan nung nangaral na si Apostol Pablo. Sa mga isinulat ni Mateo, Marcos, Lucas 1 ay wala pong nakasulat dyan na Iglesia ng Diyos. Kaya malamang po na hindi na yan ang Katolika na yan ay hindi yan ang Iglesia ng Diyos na binabanggit sa Biblia. Ang talata na ginagamit po nilang pinagdidebatehan dito mga kababayan ay ang Matthew 16:18 at 19. Basahin po natin. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipagnaig laban sa kanya. Paliwanag po natin ang talatang ito mga kababayan. Yung portion na ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yung Hades po na yan mga kababayan, kung umabot na po kayo sa kaunawaan, yan po ay Hades, libingan ng mga espiritu ng mga nababautismohan ng maling bautismo mga kaibigan. Kaya dito pa lang sa 16:18 na ang itatayo ng ating Panginoon Diyos na iglesia ay hindi magpapanaigan yan ng maling bautismo. Sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ang direction po ng order na ito na pagbibigyan ng susi ay ang itatayo na tamang iglesia. Siya na nga po yung iglesia ng Diyos. Ang iglesia ng Diyos po na yan ay nandoon yung tamang pangalan ng iglesia, tamang bautismo at tamang pagtatala ng mga pangalan. Yan po ang tatlong susi ng kaharian ng langit. Ang pagkakalag po dito ay ang pagbabautismo ng mga naibulid na talian upang buhayin ang mga patay. Yung pagtatali naman, tatalian dito sa lupa, yan naman po yung pagbabautismo ng maling bautismo, na pareho po yung dalawa na yan. Yung Catholic ay mali ang bautismo nila sapagkat ang bautismo ay ginagamitan po nila ng pagbabautismo na Mateo 28:19. Yan pong 28:19 ay mali ang unawa po nila dyan. Ang Catholic po yan ay mali ang unawa niya sa 28:19. Ipapaliwanag ko po yan sa aking mga video na i-upload mga kababayan. Ang MCGI naman ay mali ang kanyang bautismo na lubog sa tubig. Kasi ang bautismo ng MCGI ay tutungo sa Hades. Yan po ay tatalian sa lupa. Yan po ang tindig naman namin dito sa Church of God Born Again Christians.
Kaya naman po may born again Christians dito sa samahang ito na samahan namin ay ang unang pagkapanganak sa Espiritu ay ang bautismo sa tubig na ibinubuhos. At ang ikalawang bautismo naman po ay gaganapin na sa ikalawang langit. Yan po ang tindig naman namin dito sa Church of God Born Again Christians. Okay ka na, Jules? Okay, 15 minutes. Si Pablo Gamit naman ang magtatanong sa'yo. Okay. Ngayon, Jules, tutol ka ba sa ating tema na ang Simbahang Katoliko ang tunay na iglesia ng Diyos? Yes or no? Total ako dyan. Yes or no? Pagkakatawa mo. Okay na ba ito? Yes or no? Hindi na Okay, sa rules natin, sa 3, Ay, nako. most unfair is categorical question. So, ang objection ng kapatid na Jared ay valid. So, refer your question. Okay, yes, tutol ako dyan sa nilatag mo kasi nga mali ang pagkaunawa mo. Sabi sa Daniel, doon ng Jess, wala sa masasama ang makakaunawa. Kaya hindi maunawaan Okay, niya. ito. Ngayon, therefore, ang tunay na iglesia, tinitintigan mo ngayon, o ang true church ay ang MCGI. Yes or no? Yes, ang true church na nakasulat, iglesia ng Diyos. Objection, moderator. Objection, Ako, Mr. Moderator, sumasagot ka moderator. Therefore, sinasang-ayunan mo, ang tunay na iglesia o yung true church ay yung ipinangangaral ni Eli Soriano at kinabibilangan na Member Church of God International o MCGI. Yes or no lang? Yes or no? Yes, yan po ang tunay na iglesia, yung MCGI. Kasi nga, nakasulat yon sa unang Korinto, Jess ng 32. Ngayon, kung may papakita siyang video, hindi niyan maunawaan kasi bulag nga siya, sabi doon sa Daniel. So, sa ano, sa di pa ako tapos, Mr. Moderator. Nagpapatay, no? Moderator. Hindi pala kami O, nanginginig po. Nanginginig. Ay, Di pa ako tapos eh. Kaya pala kung ano-ano pinagtatanong. Di pa ako tapos. Gusto lang. Di pa ako tapos. 1 minute lang. Yan ang problema eh. Di pa ako Hindi tapos. marunong ng debate, moderator eh. Di pa ako tapos. Patapusin niya muna ako, nag-interrupt kasi. Ano na kasi, naiipit eh. Naiipit kasi. O, ano na? Okay na? Hindi mo yan maunawaan kasi ang sabi ng Biblia, wala sa masasama ang makakaunawa. Next question. Oh, next question. Premise ito, moderator. Sabi niya kanina, narinig niyo mga kapatid, ang true church daw, yung pinabibilangan ni Mr. Eli Soriano na MCGI. Ngayon, pakinggan natin si Eli Soriano at tatanungin ko siya. Moderator, kunin niyo yung mic dahil sa Object ako, Mr. Moderator. Object ako. Wala kaming tema na mag-publish siya ng video. Referensya to. Wala siyang tema na magkakaya na pagkakaya, Mr. Moderator. Kasama natin yan, una pala, Okay. pinagpirmahan na natin. Kapatid ko ang tema. Ay, hindi ang MCGI ni Eli Soriano. Therefore, nasa tema natin ang MCGI at si Eli Soriano. Ngayon, pre-premise ako Ano mga tema kapatid. Makikita niyo panloloko ng tao ito. Sabi niya kanina, ang True Church MCGI na ipinangaral ni Mr. Eli Soriano. Ito premise. Pakinggan natin. True church. We are not the true church. We may be made by God a part of the church, but we are not the true church. Yan. Sabi ni Eli Soriano, tanong ito ha, we are not the true church. Sabi niya naman, ang MCGI ay true church. Ano? Ito tanong, sino ang mas matalino sa inyo ni Eli Soriano? Mamili ka sa dalawa. Ikaw na nagsasabi na true church o si Soriano na nagsasabi na we are not the true church? Mamili ka sa dalawa. Categorical. Categorical question must be answered categorically. Sagot ako, categorical. Both parehas kami Objection, matalino. moderator. Okay. Sumagot po kayo ng Ang categorical. tanong ko sa kanya, categorical. Categorical. Mamili sa dalawa. Ikaw o si Soriano. Sino mas matalino sa inyo? Okay. Ikaw daw ba o si Soriano? Sagutin niyo po, please. Both nga, both parehas. Parehas. Objection, moderator. Kung hindi niya kayang sagutin, mag-next question siya. Kasi sabi niya kanina, mga kapatid, mga kababayan, ang true church daw, yung ipinangaral ni Eli Soriano na MCGI. Samantalang sabi ni Soriano, pakinggan niyo ulit, mga kapatid. Ito ha. We are not the true church. Ito ha. Pakinggan True natin. church. We are not the true church. Oh, sabi ni Soriano, we are not the true church. Sabi niya, sila daw ang true church. Sinong mas matalino sa inyo ng puno ninyo? Ikaw, na nagsasabi ng MCGI ay true church? O si Soriano, na nagsasabi ng MCGI is not the true church? Sino mas matalino? Huwag mo sabihin both. Hindi ka marunong sumagot. O, ipit na. Okay, sagot nasa po tema kayo yun, ha? ng categorical. Kung hindi niyo po kaya sagutin, pwede po kayong mag-next question, bro. Parehas. Objection, moderator. Wala po sa Kung pagpipilian. sa kanya, categorical. Mamili siya sa dalawa. Kasi sabi niya, sila daw ang true church. Sabi ni Eli Soriano, pakinggan niyo ha. But we are not the true church.
Oh, we are not the true church. Ngayon, sino mas matalino sa inyo? Categorical. Ikaw o si Soriano? Mamili ka sa dalawa. Wala na lang kita bro. Wala sa pagpipilian yung vote. Ang tanong niya, ikaw daw ba o si Soriano sinong mas matalino? Parehas nga at matalino. Parehas. Objection, moderator. Wala pong pareho. Assignment mo na naman yan. Ulit ang tanong. Sabi mo kanina, kayo ang true church. Sabi ni Ellis Mariano, we are not the true church. Tanong, sino ang mas matalino sa inyo ni Soriano? Ikaw na nagsasabi na kayo totoo o si Soriano na nagsasabi na kayo ay hindi totoong simbahan? Mamili ka sa dalawa, huwag ka maipit, Jules. Sagot ka na bro para umangat yung oras natin. Sige. Oh, sagot, parehas. Ulit ang tanong. Okay, next Ulit ang next tanong. question na lang po. Ulit ang tanong. Sino ulit ang mas matalino sa inyo ni Ellis Soriano? Kasi ang sabi ni Ellis Soriano, Nature. Nakakonect ba kayo? May CFD rin sa Kalamba. We may be made by God a Under part Father of the Doon church. sa may We are not the true sa may church. sabi niya, we are not the true church. Pero sabi niya, sila daw ang true church. Sino mas matalino sa inyo para matapos na inyong gusto ang oras? Ikaw o si Soriano? Sagot. Okay. Ikaw o si Soriano? Siya po nga. Parehas. Hindi na sagot. Sige. Ah, Sige bro. Okay. Teka, naiipit na siya. Next question na lang. next question. Next question. Sunod na tanong. Ulit ang tanong. Premise ulit ito mga kapatid ha. Mag-play ulit ako ng video ni Mr. Ellis Soriano bilang premise. Pakinggan niyo. Siya ang tutol niya. Tama. The true church, the original church is the true church, and that is the only and the one and only true church. The original church, it was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the new and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. Napakinggan mo ba ang sinabi ni Ellis Soriano? Tanong, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Ellis Soriano na ang totoong simbahan na ipinangaral ng mga apostol ay nakarating sa Pilipinas? O sang-ayon ka sa sinabi ng ama mong si Satanas? Mamili ka sa dalawa. Sang-ayon ka sa sinabi ngayon ni Ellis Soriano na ang tunay na simbahan ay nakarating sa Pilipinas? O sang-ayon ka kay Satanas? Kategorika. Sige. Wala sa pagpipilian. Objection mo na ito. 10 seconds. Ay, ako. 20 seconds sasagutan mo. Oh, ha? Objection mo na ito. Objection na. Objection mo rin. Bro, wala sa rules natin yung 10 seconds. Next question po tayo bro. Next question na lang daw. Next question. Yung palakpakan natin si Jules, mga kapatid. Next question daw. Ngayon, sabi ulit ni Ellis Soriano, pakikinggan ko And the one and only true church. The original church, it was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and the news and the preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. Yun. Napakinggan niyo, premise ito. Ang sabi ni Soriano, ang tunay daw na simbahan ay nakarating sa Pilipinas. Ano? Ayon sa kasaysayan, total ang tema natin, ayon sa Biblia o referensya, dito sa The Philippine a Unique Nation, ang sinasabi ang nakarating sa Pilipinas na Kristyanismo ay ang Iglesia Katolika na itinayo ni Kristo. Na ayon kay Soriano, ang tunay na iglesia nakarating sa Pilipinas. Ngayon, kung ang sabi ni Soriano, ang tunay na iglesia nakarating sa Pilipinas, ayon sa referensyang hawak ko, ano ang nakarating sa Pilipinas na iglesia? Iglesia Katolika na itinayo ni Kristo o iglesia ni Mr. Pogi? Categorical. Wala pag sa pagpipilian. Wala sa pagpipilian. Objection, moderator. Kung next question na hindi mo kayang sagutin. Ang tanong ko sa'yo, dito sa hawak kong referensya sa The Philippines a Unique Nation sa page 123. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic Church. Strangely, this religion was Asian origin being founded by Jesus Christ. Ibig sabihin, ayon sa referensya, ang iglesia na nakarating sa Pilipinas ay iglesia katolika na itinayo ni Kristo. Ngayon, kung ang sinabi ni Soriano ang tunay na iglesia na nakarating sa Pilipinas, ano ang iglesia na nakarating sa Pilipinas ayon sa aking hawak dahil pasok dito sa tema? Iglesia katolika o iglesia ni Manalo? Ayon sa referensya kong nabasa. Mamili ka. Kategorical? Kategorika. Wala sa pagpipilian. Kasi sa kawikaan, huwag mong sagutin ang mga ayon sa kanya ka You mga. are under cross-examination. Tungkulin mong sumagot sa tanong. Tingnan mo, assignment mo na naman yan. Next Ay, question na lang. dami mo ng assignment. Wala naman pagpipilian. Ano na tanong? Mag-play ulit ako ha. O ito tanong, para lumuwag-luwag naman. Tinatanggap po ba ng official na pangalan ng iglesia ay Members Church of God International na referado sa Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Manalo? Tinatanggap po? Yung nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Objection, moderator. Wala ko sinabi Iglesia ng Diyos. Ang tinatanong ko sa iyo, yung tinitigan mong Members Church of God International. Ang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba
na ang totoo at referado at yung original na pangalan o opisyal ay Members Church of God International na siyang Iglesia ng Diyos o Iglesia ni Manalo? Categorical. Oh, members. Ano? MCGI. Yung MCGI. Sunod na ano? Di pa ako kapit mo. MCGI, kasi mababasa yun sa unang Korinto, 10:32, Mateo 28 ng 19. Hindi nakasulat doon Roman Catholic, kaya mali ka. Sunod na tanong. Ngayong MCGI ang opisyal na pangalan ng Iglesia. Pakikinggan ulit natin ang sinabi ni Mr. Eddie Soriano. Premise ito. Pakinggan natin. Ito na yun, yun po yung nasa amin o nasa iyo. Kay babaw ng bato sa ligan ng pananampalataya, yan si Kristo. Kaya iglesia ng Diyos, kay Kristo, yan ang pangalan sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ang opisyal at kompleto ng opisyal na pangalan. Kung ang tunay na sa mahal ng iglesia, itinuturo ng banal. Ayun, narinig natin. Premise ito. Ngayong sabi ni Soriano ang opisyal na pangalan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi mo naman, Members Church of God International, nagkokontrahan ba kayo? Patunay na sa demonyo kayo? O tatay mo si Satanas? Mamili ka sa tayo. Hindi kami nagkokontra. Objection, Hindi mo lang Moderator. yan. Kapit na ito si Nanjes. Moderator. Wala sa masasamang mga unawa. Objection, Moderator. Ang tanong ko sa iyo, kategorical. Sumagot ka. Naiipit ka na. Sabi kasi ni Soriano, ang opisyal na pangalan, ayon sa kanyang tape na nakuha ko, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Samantala ikaw, sinabi mo, ang opisyal na pangalan, MCPI. Iibahin ko ang tanong. Sino ulit ang mas matalino sa inyo ni Mr. Eli Soriano? Ikaw na nagsasabi na ang opisyal, MCGI, o si Soriano ang nagsasabi, opisyal, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Parehas. Moderator, humili siya sa dalawang context question siya. Ganito ka lang, bro. Dahil Ipit kanina na yan. po nangyari yan. Commission ka yan. Pagka hindi nyo po kayang sagutin, pwede po kayong mag-next question, bro. Yung next question na para tuloy-tuloy tayo. Next question? Oh, next question kasi mangmangan yung tanong. Mangmang yung tanong. Ulit na, sunod na tanong. Mangmang para si Eli Soriano, dahil si Eli Soriano tinanong ko, yari ka, multuhin ka no. Sunod na tanong. Inirehistro ba ang Members Church of God International sa pamahalaan at konsilyo ng Pilipinas? Yes or no? Categorical. Narehistro ba ang MCGI? Yes or no? Out of topic na siya, bro. Objection, Moderator. Nasa tema natin yan. Out MCGI. of topic na. Objection, Kasi hindi Moderator. kanya Roman Catholic Church eh. You are under self-examination. Roman Catholic Church ang Obligado kanya. ako na itanong ko yung sinabi mo. Dahil kanina, nag-self-interpretation ka sa unang-unang hangtod sa dos ng unang Korinto na yun ay MCGI. Ngayon MCGI, nasa tema natin, MCGI. Ngayon, sang-ayon ka ba na o tama ba na ang Members Church of God International ay narehistro sa pamahalaan ng Pilipinas? Yes or no? Yes! Okay, salamat. Sunod na tanong. Pakinggan, premise ulit ito ha. Ito sabi ni Mr. Eli Soriano. Pakinggan ulit natin. Uno mo makakalaban mo, hindi ako. Mumultuhin ka nun. Pakinggan natin. Ang opisyal na pangalan ng iglesia na itinayo ng tao, yung ang inirehistro niyang pangalan sa Bureau de Comercio o kaya sa Securities and Exchange Commission. Ayun, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano o sang-ayon ka sa sinabi ni Satanas? Categorical. Eh, Soriano, yes. Okay, sunod na tanong. Yes. Okay, sunod na tanong. Ngayong sang-ayon ka kay Soriano, ayon kay Soriano, yung iglesia na tatak ng tao inirehistro sa pamahalaan ng Pilipinas. Pwede kong ulitin yon. Inapin mo kanina na kayo'y inirehistro. Therefore, tinatanggap nyo na tatak kayo ng tao ayon kay Soriano o ayon kay Satanas? No, hindi mo kasi maunawaan yan. Objection, Kasi Moderator. sabi sa Daniel, Objection, Daniel 12 ng Jess, wala sa masasama Moderator, na nakakaunawa. Bakla-bakla, moderator. Ang tanong ko sa kanyang moderator, sang-ayon pa siya sa sinabi ni Eli Soriano dahil kanina umamin siya, narinig nyo, na ang tunay o yung MCGI inirehistro. Ngayon, ayon kay Soriano, yung iglesyang tinatag lamang ng tao, pwede ko ulitin, yun ang inirehistro. Therefore, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na itinatag lang ng tao, inirehistro, patunay na tatag kayo ng tao sapagkat kumamin ka? O sang-ayon ka sa sinabi ng tatay mong si Satanas? Sang-ayon ka kay Soriano o kay Satanas? Kanina sumang-ayon ka, pagkat hindi ka, kontra ka na sinasabi mo. Oh, clarification muna. Ang dami niyang Okay, tanong. moderator. Okay. Ang tanong ko sa kanya, categorical. You should answer that categorically. Ang tanong ko sa iyo, categorical. Mamili ka. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na ang iglesyang matag ng tao, yung inirehistro sa Philippine and Exchange Commission, kaya ninyo? O sang-ayon ka sa sinabi ni Satanas? Bro, pili ka muna sa dalawa at pagpapaliwanagin ka namin. Ayan, pili ka sa sabi ni Bro Jared. Pakilinaw muna, kinukuha mo agad yung mic ko eh. Eh, ang tanong ko sa iyo, categorical, nag-objection ako, pasaway ka eh.
Sumagot ka, huwag mo sabihin mo lang kung hindi mo kayang sagutin, mag-next question. Oh, tanong. Oh, ulit ang tanong, hindi niya napakinggan. Sang-ayon ka ba sa sinabi ng puno mong binabae na si Eli Soriano? Oh, binabae naman talaga. Personal na yan, personal. O sige, Topic. wala natin. No, topic na Okay, yan. sunod na tayo. Personal na to eh. Binabae naman talaga yun eh. Ano, ayun, ba't masakit yun? O, tanong ko sa iyo. O, sang-ayon ka ba sa sinabi ni Eli Soriano na ang iglesyang itinataglang ng tao inirehistro sa pamahalaan ng Pilipinas? Gaya niyo? O sang-ayon ka kay Satanas? Mamili ka sa dalawa. Kay Soriano o kay Satanas? Kategorikal. Hindi ako sangayon sa tanong mo. Moderator objection. Kung maaari, pagalitan ninyo. Kaya kinukuha ang mic kaya hindi ka sumasagot sa tanong. Ang tanong sa iyo, kategorikal. Therefore, you should answer that categorically. Mamili ka sa dalawa. At kaya nga categorical eh. Mamili ka sa dalawa. Kung hindi mo kaya sagutin, mag-next question ka para hindi ka agawan na mic. Sagot. Sangayon ka pa ng sinabi ni Soriano na ang iglesyang itinatag ng tao inirehistro sa Security and Exchange Commission o sangayon ka kay Satanas? Sagot! Kay Soriano daw ba o kay Satanas? Mamili na kay sa dalawa, tapos pwede ka nang magpaliwanag. Kay Soriano o kay Satanas? Ulit na naman ang tanong pa ulit na kalokoy. Oy, pastilan. Kay Soriano. Dili mo pa naman paminawa ng akong gisulti. Oy, kaloy. Ulit ang tanong, sangayon ka ba sa sinabi ni Soriano na puno mo na ang iglesyang itinatag ng tao inirehistro sa Pilipinas? Gaya ninyo? Dahil inamin mo kanina, inirehistro kayo o sangayon ka kay Satanas? Kay Soriano o kay Satanas? Mamili ka. Kay Soriano o kay Satanas? Objection ako. Mali yung tanong. Kamangmangan kasi yung tanong eh. Sabihin mo kung di mo kaya Kamangmangan eh. mamang si Soriano. Kaulikangan. 96 ng 4. Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang yung tanong eh. Mamang pala si Soriano, tinatanong ko sa iyo si Soriano. At mamang pala yung puno niya para sa kanya. O sige, Next question na lang. papayaan na natin. Papayaan na natin. Papayaan na natin. Ito tanong. Ngayon, kung ang MCGI ang tunay na iglesyang nasa Biblia, at yun ang iglesia ng Diyos, therefore lahat ng aral ninyo nasa Biblia, yes or no? Yes, nasa Biblia. Lahat ng aral na itinuturo ayon sa Biblia ay nasa Biblia. Katulad ng Iglesia ng Diyos, mababasa sa unang Timoteo 3 ng 15, Mateo 28 ng 19, unang Korinto 1:1, pangalawang Korinto 1:2 hanggang 3. Next question, galingan mo. Okay, ngayon, kung lahat ay nasa Biblia, premise ito, pakinggan natin si Eli Soriano kung nasa Biblia ba to. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Okay, saan mababasa sinabi ni Kristo na uminom ka ng ihi mo? Dahil sinabi ni Soriano, uminom ka ng ihi mo during pasalamat ninyo. At sinabi mo kanina, lahat ng aral nyo nasa Biblia. Saan mababasa sa Biblia yung sinabi ni Soriano na itinuturo niya sa inyo na uminom ka ng ihi nyo, letra por letra? Meron ba o wala? Mayroon tayong mababasa sa diwa. Meron ba wala sa Synoptic Gospel? Okay, Mayroon. sa Synoptic Gospel ni Kristo, Marcos, Lucas, Mateo Meron. 1. Sinabi ni Kristo ha, Synoptic Gospel, sinabi niya, uminom ka ng ihi mo. O, i-play ulit natin. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Okay, tayo mo, yung sinabi ni Soriano ha? Meron daw bro mga. Sige, basahin niya. Sige, challenge ka bro, basahin mo daw. Basahin mo daw. O, basahin mo. Mayroon. Uunawain mo lang. Hindi, basahin mo letra por letra, Ah. hanap ko sa'yo. Letra por letra, papatayin ka. Eh, letra por letra, sinabi ni Soriano eh. Unang Korinto 36, ang titik ay pumapatay. Sa is ng ikalawang Korinto, hindi Oo. sa is, to, natuto ka. Oh. 2 Korinto ng 3 Tres sa ng is ng 6. ikalawang Korinto, hindi tres Oo. sa is. O, natuto ka ngayon, may tuturo ka sa Sabado niyan. O, babasahin ko. Basahin mo. Oh. Ihi uminom ka ng ihi mo dahil sabi Oo, unawain mo lang. Dahil sabi mo, Oo, unawain mo lang. Babasahin ko lang. maliwanag, lahat ng aral nyo nasa Biblia. Tahimik na. Sa Synoptic Gospel ni Cristo. Tahimik na. Babasa sa moderator ha. Kasi babasa na tayo. Moderator ang babasa. O, unawain mo lang ha. Oo, unawain niya lang. Sige. Anong talata bro? Ako, babasahin natin. Pause ko muna yung time mo. Pause your time. Tingnan natin kung may mababasa ha. Kayo kayo magro-rules mga kapatid. Kung meron bang nabasa na uminom ka ng ihi mo. O, unawain mo lang, sabi ko. Sabi ko, Oo, unawain mo lang. Letra por letra tanong ko moderator. Pag sinabing showdown, letra por letra, kailangan mabasa. Letra por letra ba ang hinahanap mo? O mababasa sa unawa?
Mababasa letra por letra. Kaya nga basahin eh. Hindi naman sinabi. Labag sa Biblia yung tanong mo. Ayaw mo lang sagutin dahil alam mo sa sarili mo, wala mababasa sa Biblia na uminom ka ng ihi mo. Dumi-dumi nun, ano? Baka siguro ikaw nainom ka, no? Okay, nakuha ko. Okay. Verbatim kasing sinabi ni Soriano, kaya hinahanap sa iyo ng kapatid na Jared, saan mababasa sa Biblia, letra per letra, sinabi ni Kristo, synoptic gospel, ano, uminom ka ng ihi mo. Meron ba o wala? Mayroon tayong mababasa sa unawa. Pero letra por letra, papatayin siya. Sariling unawa mo yun eh. Ang sais, ang titik, Moderator. mapatay. Ayan. Moderator, sariling unawa niya yun. Ang tanong ko sa kanya, ayon mismo sa synoptic gospel ng Biblia. Pag sinabing synoptic gospel, hindi tinuro ni Mr. Soriano, Juan, Marcos, Lucas, Mateo. Basahin mo sa apat na synoptic gospel na yan, na ipinangaral ni Kristo sa mga apostoles, dahil sabi mo, lahat ng aral nyo nasa Biblia, yung uminom ka ng ihi mo. Objection, Mr. Moderator. Ano? Labag sa Biblia, yung tanong niya, kamangmangan, sabi sa Kawikaan, 26:4, huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Hindi mang yung tanong. Hindi mangmang pala si Soriano dahil si Soriano nagsabi no, ikaw ang mangmang. O, tanong ko, mangmang pala si Soriano para sa kanya. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Lahat ba ng argumento mo na pagtatayo ng Iglesia ng Diyos o MCGI ay ang tunay na iglesia? Kanino mo natutunan? Kay Soriano o kay Satanas? Categorical. Sa Diyos ko Okay, natutunan. Moderator. Hindi na naman sumasagot sa tanong. Ang tanong ko sa kanya, kay Soriano ba o kay Satanas? Kay Soriano, kay Kanino mo napakinggan? Kay Soriano o kay Satanas? Sasagot ako ng categorical question. Okay, categorical yung tanong mo. Kay Soriano. Natutunan ko kay Soriano doon ayon sa kanyang ipinahayag sa Biblia. Ayan, next question. Okay. Ngayong ayon kay Soriano, kaya mo natutunan ang istandlayan sa debate na ito. Premise ulit. Pakinggan ulit natin si Mr. Soriano. Sino natin? Si Soriano, palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para Okay, ito tanong. Ngayong sabi ni Eli Soriano, palpak si Eli Soriano, sabi mo, napakinggan mo yung argumento mo kay Soriano at ayon sa kanya siya ipalpak. Therefore, lahat ng inilatag mo ngayon sa diskusyon ay palpak o yan ay galing kay Satanas. Mamili ka sa dalawa. Palpak o galing kay Satanas? Hindi palpa. Dahil galing sa Diyos. Objection, moderator. Ulitin ulit natin ang tanong. Hindi naintindihan. Pakinggan natin. sino natin? Si Soriano, palpak din yun. Ha? Walang karapatan si Soriano para pakinggan. Okay. Ngayon, kung ayon kay Soriano, palpak siya, at ayon sa'yo, yung latag mo sa diskusyon galing kay Soriano, natutunan mo kay Soriano. Objection, Mr. Therefore, Moderator. Objection, tinatanggap objection. mo. Okay, may objection, bro. Ano objection? Pinapalatangan niya ko eh. Na ayon daw kay Soriano. Ayon sa Biblia na inaaral ni Soriano. Yun ang pinapaniwala. O, hindi ayon kay Soriano. Napakinggan mo kay Soriano. Yung aral sa Biblia. Pero napakinggan mo kay Soriano. Oo, yung aral sa Biblia. Yes. Oh, yes. Ulit ang tanong. Napakinggan niya pala kay Eli Soriano. Ano ba sabi ni Eli Soriano? Sino natin? Si Soriano, palpak din yun. O ngayon, kung napakinggan mo kay Soriano yung aral ng Biblia at ayon kay Soriano, palpak siya, tinatanggap mo ba lahat ng argumento mo ngayon o mga fallacious argument mo ay palpak sapagkat narinig ko kay Soriano o yan ay narinig ko kay Satanas? No, hindi ko tinatanggap na palpak sapagkat tunay. ang Objection, aking moderator. aral. Okay? Ang tanong ko sa kanya kategorikal. Unang tanong ko sa kanya, hindi niya nasagot. Pangalawang tanong, hindi niya nasagot. Mauubos na lang ang oras, ang dami niya ng assignment na iuuwi sa Samar. Ang tanong ko sa iyo, sinasang-ayunan mo ba na ang latag mo ngayon ay palpak sapagkat umamin ka galing kay Soriano at ayon kay Soriano, siya ay palpak? Sang-ayon ka ba na palpak ang iyong ireferensya at yung latag o yan ay narinig mo kay Satanas? Kategorikal. Pamili ka sa dalawa. Hindi palpak. O dito, wala naman ako sinabing di palpak. Hindi na sumasagot sa tanong. Ulit ang tanong. Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ka ba na lahat ng nilatag mo na narinig mo kay Soriano ay palpak? Kapag ayon sa'yo, narinig mo kay Soriano at ayon kay Soriano siya ay palpak? O yan ay narinig mo kay Satanas? Palpak? O yan ay narinig mo kay Satanas? Pag sinabi niyang hindi palpak, talo na siya sa diskusyon, hindi marunong sumagot. Bakit mo ako tuturuan? Hindi palpak kasi tinuturo. Talo na Dahil siya. sa Biblia. Next question. Okay, sunod na tanong. Sunod na tanong. Dapat pag next question ka, dami mong hindi nasagot. Sunod na tanong. Sino ang founder? Ano muna tayo, objection, Mr. Moderator? Maraming tag-comment. Warningan mo muna po. Iwasan mo raw, Jared. Mas marami pa yung laway kasi sa katwiran. Okay? Okay, tanong.
Ayon dito sa referensyang hawak ko, Members Church of God International founded by Eli Soriano. Ngayon, kung ang nakalagay ang nagtayo o ang nag-found ng MCGI ay si Soriano, ano ang kahulugan ng salitang founder? Nagtayo kaya ang founder ninyo si Soriano o nagbuwal? Ano ang meaning ng word na founder ayon sa referensya? Kahalili. Next mo na rin ko, ano mo sinabing kahalili? Ang tanong ko sa kanya categorical, nagtayo o nagbuwal? Yung meaning ng word na founder na reference ko sa referensya na ito. Hindi na marunong sumagot. Nagtayo o nagbuwal? Sumagot ka. Nagtayo o nagbuwal daw, bro? Sagot lang kayo. Pakilinaw muna, ano bang nabuwal? Kasi sinasabi mong nabuwal. Wala. Malinaw na yun. Pagkalabo pa rin sa'yo, kahit walang ikalawa ko rin, bulag ka na talaga sa katotohanan. O wala ka na sinabi na buwan. Pero ang tanong ko, ano ang kahulugan ng word na founder? Nagtayo? Patunay na ang nagtayo sa inyo ay si Eli Soriano? Ayon sa referensya na ito o nagbuwal? Nagtayo o nagbuwal? Wala ka sinabi kahilili. Nagtayo o nagbuwal? Pasagutin niyo mo dito. Nagtayo daw o nagbuwal? Hindi Nagtayo o nagbuwal? nagkakilid. Ano ang kahulugan ng founder? Nagtayo o nagbuwal? Nagtayo o nagbuwal? Categorical. Next question tayo. Sabi sa kawikaan, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang kasi yung tanong. Okay. Bawal po sa Diyos sagutin yun. Okay. Hindi niya nasagot kasi pag sinagot Next niya, question. Huwag ka mag-side comment. Nagpe-premise ako. Okay, tanong, di nasagot. Sunod na tanong. Kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic Church, sino ang founder ng Catholic Church? Out of topic. Wala akong tinitindigan na founder. Objection moderator. Topic. Objection moderator. Nasa tema natin, maliwanag na maliwanag, patutunayan ko na ang tunay na Iglesia ng Diyos ay Iglesia Katolika Apostolika Romana ayon sa Biblia at referensya, hindi MCGI ni Eli Soriano. Therefore, kasama yung founders. Sapagkat si Soriano, founder ninyo, ayaw dito. Ayaw mong sagutin. Kaya ang tanong ko sa iyo, kung hindi si Kristo, ang founder ng Iglesia Katolika, sino ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Sino daw, Sino? bro? Valid question niyo, bro. Sino? Ang Diyos, Hebreo 3 ng Ang Diyos pala ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Salamat. Salamat. Diyos pala ang nagtayo ng Iglesia Katolika. O umamin. Kayong Diyos ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Ayon sa ating tema, ano ang tunay na Iglesia ng Diyos? Iglesia Katolika o Iglesia ni Manalo? Ayon sa ating tema. Anong tanong? 14% na lang ako. Ayun daw sa tema. Ano ang pinatitindigan niyan? True Church? Ay, ano? O ito tanong. Ay, total, umamin ka, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Diyos. Umamin siya, nasa Hebreo daw. O umamin siya. O wala na. Ang bilis na, finish na. Ngayon, kung ayon sa'yo, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Diyos. Ayon sa aking referensyang hawak, sino ang founder ng MCGI? Basahin mo, si Soriano o si Manalo? Ayon dito. Out of topic. Hindi kasi kasama dito si Manalo. Bakit mo sinasama? Moderator, choices yun. Choices yun, hindi Okay, okay, bro. topic yun. Pwede, bro, palitan na lang natin. O sige, ulit ang tanong. Yung Ayong natin. inamin mo kanina, ang founder ng Iglesia Katolika ay ang Diyos o ang nagtayo ng Iglesia Katolika ay ang Diyos. Ayon sa referensya, sino ang nagtayo ng MCGI? Ayon sa aking nabasa, si Soriano o hindi si Soriano? Ayon dyan. Ang Diyos. Objection, moderator. Ayon dito sa referensya. Basahin mo. O dito. Next question tayo. Sabi sa pagkakaan, huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang na naman. Amen. Umami na. Next question. Sunod na tanong. Sang-ayon ka ba na yung Iglesia ng Diyos sa 2028 ng gawa, referado sa 9:31 ng gawa? Yes or no? Pakilinaw muna. Kasi ginugulo ako ng Mr. Moderator pa to eh. Tinahaway yung moderator. Ako kaway ko nito, hindi mo na-kaway. Okay, ulit ang Bilangin tanong. mo. Pause ko yung time. Ulit ang tanong. Ngayon, sa 2028 ng gawa, yung Iglesia ng Diyos na nakalagay doon, yun rin ba ang subject of the sentence o subject matter sa 9:31 ng gawa? Yes or no? No, ano ang pagkaunawa mo dyan? Kasi ang sabi sa Daniel, 12 ng Diyos, wala sa masasama ang makakaunawa. Oh, next question. Next question. Premise ito, moderator ha. Sa 9:31 ng gawa, ang sabi ni Apostol Pablo, pinabati kayo ng mga iglesia sa Macedonia, sa Galilea, sa Judea, sa Samaria. Ngayon, itong iglesia binati ni Apostol Pablo at ipinangaral niya, ito rin ba yung iglesia sa 2028 ng gawa na siyang kinaanipan niya? Yes or no? Yes, ang tawag doon. Yes pala. Kanina, no? Kanina, yes. NCGI. Ano ba talaga? Ay, nako. Hindi pala marunong. Time na? Time na?
Last question, moderator. Ayan, may one ano pa. Okay, time na, sayang. I-pick ka na. May batal, okay, Roberto? Okay, salamat. Ikaw eh. Ayan, mga kapatid, mga kababayan, nakikita natin ang kanyang mga pag-iwas. Kanina, nagtatanong siya sa akin, ano ba yung subject marker dito sa 16-18 ng Mateo? Wala naman akong binasang subject marker. Therefore, ayon sa argumentation and debate, page 71, that is a fallacious argument. Pangalawa, personal attack. That is fallacious ad hominem argumentos sa pahina 81 ng Art of Debate and Argumentation. Hindi pala marunong ng debate ito. Kanina tinatanong ko categorical, yes or no? Walang nasagot. Kanina sinatanong ko sa kanya, sinong mas matalino sa inyo? Ikaw o si Soriano? Parehas daw. Ano bang meaning ng word na categorical? Pag sinabing categorical, ayon sa Art of Debate and Argumentation, mamimili ka sa dalawa. You should have choice a one question only to all question. Ibig sabihin, pag may tanong sa iyong categorical, mamimili ka sa isa. Ang pinipili niya dalawa. Dahil pag pinili niya yung isa, alam niya sa sarili niya na maiipit siya. Ipit na ipit si Jules. Nakikita niyo mga kapatid, mga kababayan, ipit na ipit. Ha? Maski yung moderator inaaway. Kaya maliwanag na maliwanag, maghahanap siya sa akin ng letra por letra. O anong sabi ni Eli Soriano patungkol sa mga naghahanap ng letra por letra? O, ano? Ang Biblia at ang aral ni Cristo, hindi puro letra por letra. Ewan ko kung saan mo Ayun lang, nalopan. O sige. Ngayon, ang sabi ni Eli Soriano, ang aral ni Cristo, dili letra por letra. Dili tungod sa pagkamabasa. Hindi letra por letra. Sa magulang siya, naghahanap letra por letra. Ako, pag tinanong ko sa kanya, saan mababasa ang MCGI sa 2028 na doon, baka wala ka mapakita doon. Maaari sa chap-chap. Dahil magaling kayo mag-chap-chap. Kaya pansin niyo mga kapatid, sinong naipit? Siya. Yung first cross-examination niya sa akin, maliwanag na maliwanag, lahat ng tinanong niya, out of topic. Wala sa tema yung binanggit ko, yung term ng 16, 18, 19 ng Mateo. Wala sa tema yung term ng 9:31 na gawa. Sapagkat yung binasa ko sa original translation, yung himig et ecclesiam Catholicos. O magkahiwalay daw yan. Tama, wala naman akong tutol dyan. Magkahiwalay naman talaga yan. Throughout. Ang word na throughout, referado sa 28-19 ng Mateo. Wala. Pero hindi yan ang istanto ngayon. Ngayon, ayon sa 8.8 ng Hope, read the book of history and see. Basahin ang aklat ng kasaysayan. Bakit? Kanino ba galing ng kasaysayan? Kay Soriano ba? O, basahin natin dito sa Cebuano Bible. Dito sa 41.4 ng Isayas. Kinsay naghimo, niinig kinsay nagbuot sa dagang kasaysayan. Ako ang Ginoo. O, malinaw na malinaw. Kanino galing ang kasaysayan? Ayon sa 41.4 ng awit? Galing sa Diyos. Ibig sabihin, ang kasaysayan galing sa Diyos na rekomendado sa Biblia sa 8.8 ng Hope na basahin ang aklat ng kasaysayan. Ayon sa kasaysayan, sino ang founder nila? Si Soriano. Tinanong ko siya, ano ang kahulugan ng salitang founder? Nagtayo o nagtuwal? Sabi niya, hindi daw nagtuwal. Kahalili daw. Tingnan mo, hindi talaga marunong sumagot itong taong ito. Naku, nakakahiya sa MCGI ito. Nagpakilala kang kinatawan ng MCGI. Ang akala ko sa MCGI, magagaling. Dahil galing ako sa MCGI. Pero yung word na founder, hindi pa na alam. Yung word na founder, tayo. Kaya na founded. Kaya pinapipili ko siya, ba't ikaw may nagtuwan? Eh siyempre, para i-clarify ko sa iyo. Dahil alam mo sa sarili mo, pag sinagot ko yung tanong ko, maiipit ka talaga. At yun na nga, naipit ba siya talaga. Ngayon, ayon sa kulat sa 1.4 ng awit, kinsay nagtumot, giining kasaysayan, ako ang Ginoo. 8.8 na ho, pasahin ang aklat ng kasaysayan. Ngayon, anong mababasa natin sa kasaysayan? Sino nagtayo ng kanilang iglesia? Si Soriano. 8%. Sinong nagtayo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana? Basahin natin sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287. The history of the Roman Catholic Church, beginning in Upper Rome in Jerusalem, almost 2,000 years ago. About 120 person, and the church described that society ruled by Jesus Christ.
Ayon sa kasaysayan na galing sa Diyos, ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ayaw niya pumunta ng kasaysayan. Kaya may pag-uusap kami yan sa chat. Sabi, Biblia lang daw. Uy, alam ko na yan, no? Dati kong MCGI. Dahil pag ginamit natin yung kasaysayan, mabubulgar kung sino founder mo. At mabubulgar rin kung sino ang founder ng Iglesia Katolika. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Basta ulit dito sa The Groyler Encyclopedia, Volume 5, page 106, Bro, time na. Catholicos Universal General Prayer applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Pagbigyan mo ako, moderator, last na ito. Sige. Dito naman sa Young Student Learning Encyclopedia, Volume 2684, for the first 1,000 years, the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. And today, that is the Catholic Church. Kasaysayan na ang nagsabi, hindi ko sariling opinion, hindi ko sariling interpretasyon, gaya ng ginagawa niya, na ang nagtayo sa simbahan ng Katoliko, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya magtanong na siya, moderator, dagdagan mo yung oras, dahil tinura ko yung oras niya. Lagyan mo 6 minutes, dahil 5 minutes lang yan. Okay. Tanong na po kayo, bro. Okay. Pagtatanong ako ayon sa tema, no? Ayon ba sa pinahayag mong tema, ano ang tawag dyan? Letter A, dishonesty. Letter B, chumasertan. Letter C, subjective. Fallacious argument, argumentation of debate. Categorical. Mr. Moderator, categorical. Ang nilatag yan. Fallacious argument. May rules tayo sa diskusyon. Na ang sasabihin o itatanong ayon lang sa nilatag ng kalaban. Page 71 of Book of Argumentation and Debate, that is fallacy. Fallacy, bro. Basta rules natin. walang nilatag yan. Walang nilatag ang sabi niyo, bro. Ay, nako. Next question. Okay. Kung check ako, Mr. Moderator, nagtatanong ako sa pahayag niya. Kung ano ba yan? 5% na lang, bro, Jando. Dishonesty, may Katotohanan ng pahayag na ayon sa kasaysayan, ayon sa Biblia, ang natatag ng Iglesia Katolika, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ayon sa argumentation and debate, sundin mo yung rules ng debate natin. Ang itanong mo yung nilatag ko. Pero yung mo, nagtatanong ka, hindi mo nilatag, nagtatanong ka ng mga... Okay. Next question tayo. Next question. Next question. Okay, next question tayo. Ayon ba sa pinahayag mo, ano ang tawag dyan? Letter A, dishonesty. Letter B, chumaterdance. Letter C, subjective. Pili sa ino. Book of Argumentation and Debate. Naiipit na yan. Categorical question. Tino mo naman. Categorical question. Ay, nako, hindi marunong talaga na debate ito. Dapat pala di ko na pinatulan ito. Moderator, nasa rules natin, ang itatanong ayon sa sinabi. Ano bang katotohanan yung inilatag ko? Pero yung word na binabanggit niya, ayon mismo sa rules ng debate, Art of Argumentation and Debate, African Edition, page 71, that is a fallacious question. Bro, Wala sa tema. Moderator's Ay, time. nako. Bro, wala. Wala ka kasi maitanong, hindi mo matututulan ayon mismo sa kasaysayan. Ang nagtayo ng Iglesia Katolika si Cristo, kaya dyan mo dinadaan eh. Alam ko na yan, tekniko dati yan, ano? O, tanong. Moderator's time. Ganito, bro. Wala naman akong nakikitang nilatag ng kapatid na Jared na ganyan. At wala rin ako nakikitang nasa tema natin yan, bro. Kaya, next question po kayo, bro. Yung mahirap, Jules. Hindi yung fallacious argument. Hindi ka marunong sumunod sa rules ng debate. Next question tayo. Next question. Okay. Ano ang tawag sa pahayag mo? May pagpipilian ka. Hindi ka makasagot? Jared, hindi ka makasagot? Sumasagot ako. Oh, Sasagutin ko. Kung nasa tema natin yan. Ano nga ang tawag sa pahayag mo? Maliwanag sa Art of Argumentation and Debate, page 71, Tinatanong ko kung anong tawag sa pahayag niya. Fallacy. Fallacy question yan. Bakit ko na disiplina? Sabi ng amo mo. Ay, nako. Umatol na ako, bro. Valid ang ng kapatid na Jared. Kaya, prepare your question, bro. Wala akong Objection na nagka-counter, hindi pa ako nag-object. Wala akong Sumasagot ako. wala akong nakikitang, uulitin ko, no? Wala akong nakikitang inilatag ng kapatid na Jared na ganyan at wala tayong temang ganyan, bro. So, balik tayo sa, next question na lang po kayo. Okay, next question tayo. Doon tayo sa Hob 88. Ginamit mo yan kanina. Ano ang pakahulugan ng talata? Letter A, noyos. Letter B, noyen.
Letter 3, Ben, Ausik, Entoli. Ang pakahulugan ng talata, basahin ang aklat ng kasaysayan. Objection, At Mr. makikita Moderator. natin sa Objection, Mr. kasaysayan, Moderator. ang Ay, nagtayo, pagpipilian siya. ang ibang Ay, Katoliko, kung pipilian si Jared, hindi siya masagot. Moderator, kaya hindi ko sinasagot, wala akong nilatag na noyon. Ayon mismo sa rules na ating pinagpirmahanan, out of debate, argumentation, African edition, page 71, that is a malicious question. Okay, Mantaraya ka. Ako kay Alam ko. Okay, ulit Sunod ko. mo. Tuloy ako. Ano yung nilatag mo, bro? Nakakaintindihan. Wala naman ako sinabing noyon. No, yun. Ako naman. Baka mamaya turo na yan. Natutong ka na dahil hapon na. Wala No, mo. yun. No, yun. And tuli. Tanong. Mahira ka naman. May 5% na lang. tatanungin lang kita, bro, no? May nilatag ka bang ganito? Wala ko nilatag yan. Mas kasi hindi niya alam pakahulugan niya. Sino siya sa Google yan eh? Oh, may nilatag ba ako niyan? Wala ko nilatag niya, moderator. Okay mga kaibigan, paliwanag tayo ano. Ginamit niya yung 8-8 ng Hope. Nagtatanong tayo doon sa sitas. Wala akong sinabi na nasa sitas yung tanong. Wala yung tanong sa sitas. Hindi magtanong tayo sa Sitas ko na. Ay, hindi ko dyan. Moderator, Muna. Di ba ako wala na tayo dyan sa sitas. Teka lang po. Oh, moderator, kunin niyo yung may kumari. Moderator, pagpatiwanagin natin ang moderator. Ayun, bro. Gaya ng hatol ko kanina, wala akong nakikitang inilatag ng kapatid na Jared dyan. Kaya, tatanungin ko muna siya, bro? Tapos magpapaliwanagin kita. Tanungin kita, bro. Nasaan dito? Itanong yan pa. Kasi wala rin ako makitang nasa tema natin to, bro. Huwag mo sabihin hindi ako makasagot, sumasagot ako. Paano ko kanina, ano yung pakahulugan ng sitas? Pakahulugan ko, yung subject matter ko, basahin ang aklat ng kasaysayan. Naayon sa kasaysayan, ang Timing ka muna dyan, timing ka muna. Para magkakita, timing ka muna. Timing ka muna, timing ka muna. Oo, tatanong na ako. Tanong. Okay, inaagaw mo yung mic. Tanong. Ay, mga putos. Wala na Okay. tanong sa moderator. Nilatag mo yung 8-8 lang Hope. Tama ba ito? Nilatag ko, at ayon sa authority ko, basahin ang aklat ng kasaysayan. Okay. Na anong sabi sa aklat ng kasaysayan? O ang sabi, the founder of the Catholic Church was Jesus Christ. Brunner Encyclopedia, Volume 15, page 106, Catholicos Okay, next question. Yan ang tutulan mo. Okay. Ay, nako. Kumpirmado na nilatag mo yung 8-8 ng Hope. Tanong ko sa'yo, ano ang noyes ng sitas o noyen? Sagot. Moderator, wala kang Sagot. lagyan. Sagutin na yan. Ipit na yan. Takot na yan. Sa argumento, moderator. Talo na yan. Talo ka na. Moderator. Ito, ganito. Nakakuha ko, bro. Nilatag, Talo na yan. Nakakuha ko. Nilatag ng kapatid na Jared, ang 8-8 ng Hope. Nakikita ko kanina yan. Pero walang nilatag ang kapatid na Jared. Wala akong nakikita, bro, eh. Na ganito. Ano nakalagay? Sige, try mo. Wala niya basahin. Ito, Mr. Moderator, tanong ito doon sa nilatag niya. Tanong. Wala ko nilatag yan. Wala ko nilatag. Tanong yan sa moderator. Nagtatanong ako doon sa nilatag mo. Stick nga tayo sa tema. Hindi makasagot si Jared. Ang nasa tema, Nalilit. Hindi makasagot, ipit na ipit eh. Ipit na ipit ka na. Hindi ka makasagot. Di ba rin yung moderator? Okay, bro. Ang nakalagay. Nakukuha ko. O nakalagay ito sa rules of debate. Ang nasa rules of debate, pinagpirmahalan natin. O nakalagay ha? O ito nakalagay. No out of topic, no personal attack, or not in the topic. Wala sa tema natin yung loyen. Wala sa tema natin yung pakatartos, yung mga drifter na binabasa mo. Wala akong binasa niyan. Ang binasa ko sa 8-8 ng Hope, read the book of history and sins. At ang mababasa natin sa kasaysayan, ang nagtayo ng simbahan katoliko, si Cristo. Kaya moderator, pandaraya yan. Ano sa diskusyon? Wala tayong bro. Ang nilatag ng kapatid na Jared dyan sa 8-8 ng Hope. Wala ka sa diskusyon, bro. Tinao kita sa diskusyon, nag-usap tayo ayon sa rules ng debate. Kasi kung naman pala hindi sinusunod. Naku, yan yata ang natutunan mo kay Soriano. Malaki naman yata ang pantaraya sa Refusyon tayo dahil hindi nasagot ni Jared. O, moderator. Hirapan. Ay, nako. Huwag niyo na sabihin hindi nasagot, bro. Wala, ang ista niya, wala siyang inilatag na ganyan. Kaya, mag-next question. Sasagutin yan. Ang sasagutin ko, yung inilatag. Okay, next question tayo. Next question na tayo. Sunod na tanong. Bitawan na natin yan si Jared dyan. Okay, Hindi mo naman ako hawak. Bibitaw. 8-8 ng Hope ginamit mo.
Ano ang pakahulugan ng talatang ginamit mo? Paulit-ulit tayo sa moderator. Entole? Letter B, cross? Letter C, apura. Wala akong nilatag yan. Moderator. Ulit-ulitin ko. Argumentation. Hindi ka moderator. Art of Argumentation in Debate, page 71. Fallacious question yan. Wala akong nilatag yan. Ay, naku, hindi pala marunong ng debate ito. Sana pala nag-aral ka muna bago mo ko nilabanan ng diskusyon. Nagsinusulat-sulat ko lang dyan. Object, Mr. Moderator, object ako. Kasagutin mo yan ng pakahulugan sa sitas niya. Kasi gumagamit siya ng sitas na hindi niya alam. Ayoko ng pakahulugan. Gusto ko ito. Nilatag ko siya pakahulugan. Ang nilatag to, katotohanan, hindi pakahulugan. Kaya malicious argument yan, moderator. Pagkala niya sa kapwa niya yan. Hindi ko gusto. Kahit ang argumentation in debate, sasabihin mo talo, sasabihin mo hindi mo kasagot. Ano siya sagutin niya ng opponent mo? Kung yung itinatanong mo, out of copy, hindi inilatag ng kalaban. Nandito na mismo sa page 71 eh. Oh, saka nandito sa rules natin. Kaya igalang mo ang moderator. Naku, yan ang natutunan mo sa puno mo, Yes, pinapakit. bro. Ayan, rumatol na ako. Mag-next question na lang tayo. Next question tayo. Okay. Ano ang pakahulugan ng sitas na Ayoko ginamit na mo? pakahulugan, moderator. Dito na. Objection, moderator. Ayoko na pakahulugan. Gusto ko totoo. Ha? Ayoko na pakahulugan. Ayaw niya na. Next question tayo. Dahil ang nilatag, hindi pakahulugan. Okay. Ay, nako. Okay. Walang marunong. Okay. Yung ginamit mo sa ng host, Jared, alam mo ba ang pakahulugan yan? Ayoko na pakahulugan. Moderator, mag-roll kayo. Moderator. Mata-under ko. Moderator. Sagot siya. Ayoko ng pakahulugan dahil ang nilatag ko katotohanan. Wala akong Sagot siya. Wala akong pakahulugan yan. Mata-under ko siya. Sasagot Ang ko siya. nasa 8 naman, wala akong pakahulugan yan. Katotohanan yan. Citizen interpretation yan. Wala daw pa kahulugan, bro. So, Ayon sa 8 ko, read the book of history and see. At ang mababasa natin sa kasaysayan, at pinasa kanina, na hindi mo matanong-tanong sa akin. Sa Wala siyang ay, si Cristo. respect na moderator. Ay, nako. Respect Palit yung argument. Di pala marunong makipag-debate ko. Lalaban-laban. Yun ang ano. Hindi daw siya nagpakahulugan. Katotohanan ang 8-8 ng out. Walang nilatag ang kapatid mo dyan. Wala kang pakahulugan dyan. Di ko may pakahulugan dyan. May question na lang. Tingnan mo, ipinapasa mo pa sa akin yung kahirapan ng obligasyon ko sa pagbabasa. Okay, next question tayo. Sabi ko, hindi ka gumagamit ng pakahulugan. Ang sitas ba may unawa sa ating binabasang sitas? Yes or no? Yes, may unawa. Okay. Hindi ka sariling unawa. Okay. Yung unawa, Okay, next question tayo. kasi ang haligit-saligan ng katotohanan, yun ang sinabi ko at meron na magiging Na. Na yung call. Lang ha, double check ko ha. Nag-end na yung call. Mabasa si Brother Jody. Ayun, natapos na yung kanilang pangayan doon. Actual po yun na na debate ni Jared doon sa Binyan Laguna. Ang kanyang kalaban hindi marunong magkipagdebate. Kalaban ni Jared di marunong magkipagdebate. Ano ang nusin ng talatang to? Ano ang nusin? Nosin balasin. Bopos pasya. Nosin balasin. Bopos. Kawawa naman, Bopos po siya. Ano namang klaseng kalaban yon? Ang layo-layo ng mga tanong. Ni hindi nagtanong ka sa tema. Tapos yung tinitindigan niya, tema ni Jared. Ano naman yung kalabang yon? Sabi niya, nasa Biblia ay 2 Korinto 1:1. Ha? Iglesia ng Diyos. Nawa man bro, sayang basing nalubat na yung cellphone. Sabi ng nung kalaban. 2 Korinto 1:1. Unang Timoteo 3:15. Iglesia ng Diyos. Ano bang tema ni Jared? Patutunayan ni Jared na ang Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang Iglesia Katolika ayon sa referensya. Oh, tinindigan niyo yung stand, Jared. Tapos, may ginamit si Jared na video ni Eli Soriano. Sabi kasi nung kalaban niya kasi si Jules,
Jules Lucban, sabi ni Jules na yung MCGI tunay na iglesia ito. Sabi naman ni Eli Soriano, we are not the true church. God may be made as part of His church, but we are not the true church. Tanong ni Jared, sinong mas matalino? Ikaw o si Soriano? Sabi niya, pareho. Ano ba namang klaseng kalaban? Anong pareho? Sabi niya, tunay. Sabi ni Soriano, hindi tunay. Pareho. Two opposite statement cannot both be true unless dunay backup reference. Oh. May doon ay backup reference. Kung may backup reference, kaso walang backup reference. Sabi ni Lignagali nakakahiya itong MCGI, walang alam, pati founder nila kinokontra, ayay. Pati founder nila kinokontra. Sabi niya Montejo, hamburger judog MCGI nakabisaya gudog ahat si Jared. Straight to the point. Nakabisaya og ahat si Jared. Oh, kasi Bisaya rin yung yung kalaban niya. Pareho nakikilevel pa sa IQ ni Mama Eli. Wala, ang layo ng hindi nakatindig sa tema yung kalaban kasi ang counter niya doon sa tema ni Jared, patutunayan niya na parang nahulog na na comparative kasi yung tema kasi ni Jared kasi may nakalagay sa dulo na hindi ang MCGI ni Eli Soriano. So nahulog na comparative yun kasi may affirmative stand, may negative pa karugtong. Affirmative stand, may negative pa karugtong. Ang tema kasi ni Jared kasi doon, patutunayan ko ng Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia, ng Iglesia Katolika ayon sa referensya, at hindi ang MCGI ni Eli Soriano. So may affirmative na yung tema, may negative pa. So malamang comparative debate yung napag-usapan nila. Hindi naman nagtindig yung kalaban ng about MCGI at tinindigan niya Church of God. Yun ang tema ni Soriano ni Jared eh. Ang Church of God ayon sa Biblia ay ang Iglesia Katolika ayon sa referensya. Oh. Walang tinindig yung kalaban. Sabi naman ng kalaban, nakarehistro sila. Oh. Tapos may nilabas si Jared na sabi ni Soriano, ang nakarehistro ay tatag ng tao. Tanong, tatag ba kayo ng tao ayon kay Soriano? Hindi na sumasagot. Yung kanya katunggali. Oh, tapos ito naman si Larry Silva naman dito nagmamaktol sa comment section. Ha? Ano yung mga comment ni Larry Silva dito sa sa comment ni Larry Silva. Sabi ni Larry Silva, ikalawang Pedro 2:22 nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ito ba yung context? Iba eh. Iba. Ang meaning ng talatang ito is muling nagbabalik sa kasamaan. Yun ang talatang ito. Ang kay Jared, hindi nagbalik sa kasamaan. Magbabalik lang siya sa kasamaan kung magbalik sa MCGI ito. Tandaan ninyo ha. Ang dating daan ay dinadaanan ng taong masama. Alam niyo yun? Ha? Ang dating daan ay dinadaanan ng mga taong masama. Nasa Bible yun eh. Oh. Nakalimutan ko lang kung talata sa Bible yun, pero nasa Bible yun. Ano yata yun eh? Nakalimutan ko nung talata yun. Oh. So, dito naman tayo ngayon sa, sabi naman niya dito, ganyan ang nangyayari kay Jared, bumalik sa sula. Ay, mali. Nagbalik siya sa tama, hindi sa sula. Kasi ang tama, dapat tatag ni Kristo. Pagtatag ni Kristo, nagsimula 2,000 years ago. Yung MCGI, 47 years old lang. ang Iglesia Katolika, 2,000 years ago, Iglesia Katolika, alam nyo ba yon? Ating parinig sa inyo, sinabi ni Eli Soriano mismo ha. Yung kay mismo galing sa bibig ni Eli Soriano, sinabi niya ang Katoliko is 2,000 years ago. Ito ha. Katoliko, eto,
Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Oh. Ang Katoliko, 2,000 years ago. Oh, nakita nyo? Ang Katoliko ay 2,000 years ago. At yung ano naman, yung MCGI naman is 47 years old. Ay ang tanong, ang True Church ayon sa tindig ni Eli Soriano, ilang taon na yung True Church ba is 2,000 years ago din? Pakinggan nyo yung Soriano, ito. We do not claim that we are the true church. It is unwise for me to claim that we are the true church. The true church have existed 2,000 years ago. 2,000 years ago. And who are we? Who are we? Oh, 2,000 years ago. Ang True Church, 2,000 years ago. Ang Katoliko naman, 2,000 years ago din. Oh, edi pareho siya sa Katoliko, oh. Ang konklusyon ko, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Hindi ko kilala yung mga tao na yun, hindi pa ako buhay noon. Yang relihiyon na yan, hindi ko kilala yung mga taong nagtayo, hindi pa ako tao noon eh. 2,000 years ago. Oh, hindi pa siya tao noon, 2,000 years ago. Ang Katoliko, 2,000 years ago. Ang True Church, 2,000 years ago. Eh si Apostol Juan, kailan nagsulat ng kanyang aklat? Meron tayong mga records ng napakatatandang record sa mundo. Ito yung sinasabi ko. A fragment of the Gospel of John, which according to scientific studies existed in the year 120 to 150 CE. So, humigit kumulang nasa mga 2,000 taon na yung manuscript na yan. Hawak natin yan sa mundo. Humanity has the record. Oh, tamo? El Soriano na si Apostol Juan nagsulat 2,000 years ago. Ang Iglesia Katolika 2,000 years ago nagsimula. Ang True Church nagsimula 2,000 years ago din. O ngayon, ano sila? Oh. If that is true, the true church has that power and has all that gifts. Now, we are affiliates of that church. We are believers of that church. We are imitators of the true Imitator lang church. pala eh. We do not claim that we are the true church. The original church is the true church. And that is the only and the one and only true church. Yan. The original church that was established by our Lord Jesus Christ, preached by the apostles, and their news and their preaching have reached the Philippines, our country, by the Bible. So we believed in that true church. We are not the true church. We are We may not be the true church. Oh? We are not the true church. made by God a part of the church, but we are not the true church. But we are not the true church. Tapos, ang claim ng kalaban ni Jared, sila daw ang true church. Ang tanong ni Jared, sino matalino sa inyo ni Soriano? Ikaw o si Soriano? Ang sagot niya, pareho. At, yun po ay actual po yun na debate po, hindi po yun recorded ha, yun ay actual. Actually, kumunik ako sa kanila through, through video call. O yan, through video call. Doon ako kumunik. Sabi ni ano pang comment ni dito ni Larry Silva dito, nakakatawa yung comment ni Larry Silva na kaya na ba ako gusto magsalita pero ayoko lang magsalita. Sabi ni Larry Silva na ulo na talaga yan si Jared na talaga yan si Jared. Ano na siya? Napiko na siya. Nauulo na daw si Jared. Ang nauulol yung nagtatanong wala naman sa tema. Yun ang nauulol. Hindi naman yung kay Jared na nakapokus si Jared sa tema. Ang kalaban palabas sa tema. Ano ang nusi ng talatang yan? Ano ang subject marker ng Mateo 16:18? Hindi naman yun ang tema eh. Hindi naman tema kung ano ang subject marker. Hindi naman tema kung ano yung nusin, yung diwa. Hindi naman yun ang tema eh. Ang tema, ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia, yun ang iglesia katolika ngayon. Yun ang tema.
Sana ang tanong ng kalaban nakapokus doon. Ano nangyari? Yung kalaban ilang beses winarningan ng moderator. Balik sa tema. Anong ginagawa ng kalaban? Puro atake direktamente kay Jared Almasora. Hindi talaga marunong. Kaya kung meron mang naulo sa tema, ayun yung kalaban. Bakit? Wala siyang ibang ginawa kundi ano eh. Sabi ni Larry Silva, ang Mateo 16:18, hindi Katoliko yan dahil sa Jerusalem yan, hindi sa Roma. Ang puno ng iglesia na yan ay si Kristo, hindi ang Papa sa Roma. Okay, magandang yung sinabi ni ni Larry Silva. Ang tanong, saan ba nagsimula ang Iglesia Katolika? Iglesia Katolika ba nagsimula ba sa Roma o sa Jerusalem? Sabi ni Larry Silva, sa Jerusalem daw ang iglesyang yan. Basa tayo. Saan ba nagsimula ang Iglesia Katolika? Eto, the New Book of Knowledge, Encyclopedia. Ano sabi rito? The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Ano ang sabi ni Larry Silva? Ang sabi ni Larry Silva, ang Mateo 16:18 hindi Katoliko yan dahil sa Jerusalem yan. Hindi sa Roma. Sama na simula ang Iglesia Katolika. Ayan dito. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. Walang sinabi na began in Rome. Mali. Ang sabi sa Biblia, mula Jerusalem sila ay nagpunta sa Roma. Gawa 23:11. Basahin natin yung yung Gawa 23:11. Anong sabi dito? Eto. Gawa 23:11. Sabi ganito, ayan Kinagabihan, napakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paano nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. Mula Jerusalem, nakarating sa Roma. Nakarating ba sa Roma? Roma 1:7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa magpapalat kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saan nagsimula? Jerusalem. Nakapunta lang sa Roma. Sabi ni Larry Silva, ang puno daw, ang nagtatag daw ng Iglesia Katolika daw ay ang Papa sa Roma. Papa ba sa Roma? Tuloy natin ang basa. Sabi dito, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded. Sinong ulo? Papa sa Roma sinabi? Kalokohan. Kalokohan yan. Kalokohan yan, Larry Silva. Sabi ni Larry Silva, makalagay lang sa Biblia ang Roman Catholic Church kung may salin ng Biblia na Jared version. Mali. Ang tema kasi, babasahin ng Roman Catholic sa referensya. Yun ang nasa tema. Babasahin sa referensya. Wait lang. May nagbalik ba sa linya? Wala. Akala ko may nagbalik sa linya. Babasahin sa referensya. Ang Iglesia ng Diyos ang babasahin sa Biblia at ang Iglesia Katolika ang babasahin sa referensya. Bakit? Ang tema kasi, patutunayan ng Iglesia ng Diyos ayon sa Biblia ay ang Iglesia Katolika ayon sa mga referensya. Yun. So, ang nangyari, hindi nakapagtanong yung kalaban patungkol sa tema. Sabi naman dito ni Larry Silva, hindi tunay ang MCGI. Sabi ni Brad Ailey, at yun naman ay totoo. Di magkakontra kayo nung kalaban ni Jared? Tala nyo. Magkakontrahan na. Si Larry Silva at ang kalaban ni Jared. Bakit? Ang kalaban ni Jared nagsabi, tunay na iglesia ang MCGI. Sabi ni Larry Silva, hindi tunay ang MCGI. Ano? Basa ba tayo dito ng
na ano pa yung sabi ni Larry Silva dito, hindi kailangan gumawa ng sarili dahil magkakaroon ng bias ang paliwanag o pabor na nagsasalin at hindi dapat angkinin ang Biblia ng sino man dahil gawa yan ng mga apostol. Mali. Mali. Walang ginawa ang mga apostol ng Old Testament. Walang apostol ang gumawa ng Old Testament. Ang ginawa lang ng mga apostol, nagsulat. Yun lang ang ginawa nila. At walang kamali-malay ang mga apostol na ang kanilang mga sinulat nilagay as New Testament. Talaga? Sabi naman ni Larry Silva, nagsalin ka ng Biblia, hindi mo naman naintindihan. Hoy, walang salin si Jared. Nagbasa lang si Jared, wala siyang sinalin. Hoy. Ano ba naman to? Mali ang tanong dahil hindi naman Kristiyano ang Katoliko. Ha? Hindi daw Kristiyano ang Katoliko. O magbasa tayo kung hindi ba Kristiyano ang Katoliko. Unang gagamitin kong referensya dito, Merriam-Webster's Elementary Dictionary. Basahin natin kung hindi ba Kristiyano ang Katoliko. Eto, basahin natin ha. Catholic. Catholic. A member of a Christian church. Straight to the point. Ulitin ko. A member of a Christian church. Straight to the point. Tracing its history back to the apostles. Straight to the point. A member of the Roman Catholic Church. Straight to the point. Sabi niya, ang Katoliko daw, hindi daw Kristiyano. Oh, dagdagan pa natin na ang Katoliko ay Kristiyano. Eto pa, dito tayo sa sa Philippine History, yung ginamit ni Jared kanina. Doon sa Philippine History by Gregorio Zaide, ano sabi ganito? Tingnan nyo. Ayan. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Straight to the point. Specifically, the Roman Catholic religion. Straight to the point. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Straight to the point. Ang sabi ni Jared, hindi daw Kristiyano. Hindi daw Kristiyano. Salamat ka. Hindi ko kalaban doon, pahiya ka. Oh. Sabi niya dito. Sabi niya, bias ang moderator. Anong bias? Stricto nga moderator eh. Stricto moderator. Kasi, bias para kay Larry kasi hindi pinagbigyan yung kalokohang ginawa ng MCGI na ang tanong, wala naman sa tema. Hay. Ano pang comment Larry Silva dito? Ha. Hindi doktrina ang uminom ng ihi. Hindi pala doktrina, but iniutos ni Soriano. Utos si Soriano, uminom ka ng ihi mo. Hindi pala doktrina yun. Ba't niya iniutos? Ay, malaking problema nyo dyan. Ha? Malaki ang problema nyo dyan. Bakit niya iniutos? Di naman pala yun doktrina. O meron ba akong kopya nung inumin mo ihi mo? Double check ko nga itong mga referensya ko dito. Inumin mo ang ihi mo. Tingnan natin ha. L. Soriano. Clips. Inumin ang ihi. HI. Wala dito. Wala dito yung inumin mong ihi mo. Pero may kopya ako nun eh. Double check lang natin dito Eto, uminom ka ng ihi mo. Eto. Baka yung akong sakit mo ay mapagaling ng walang bayad. Drink
your own juice. Sabi ko, uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Uminom ka ng ihi mo. Sabi ni Larry, hindi na doktrina. Ba't tinuturo? Nakakatawa to si Larry Silva, o minsan-minsan komedyante din si Larry Silva. Ano ba sabi ni Larry Silva dito? Sabi dito is dinadaanan sa pilosopo, hindi naman doktrina ang ng MCG. Ayan, dinadaan daw sa pilosopo. Actually, ang pilosopo yung kalaban eh. Yung kalaban. Bakit? Hindi naman siya nagbabasa hindi naman niya tinatanong yung stand ni Jared. Ang ginagawa niya, doon siya sa grammar. Tapos, pag hindi sinagot niya hindi sinagot ni Jared, sasabihin naman niya, hindi makasagot, na zero. Noong panahong siya naman na tinanong ni Jared, ganun din siya, na zero. Ano pa? Sabi dito ni Larry Silva, kaibigan ni Jared ang moderator. Yun ata SDA na nag-moderate sa amin ni Jared noon ilang buwan na kalilipas. Kaibigan niyang moderator. Buti pa ang moderator, kaibigan niya. Hindi niyo kaibigan. Sabi niya, sagutin mo. Sinasagot naman. Sinasagot naman eh. Sabi ni Larry Silva, bakit sinali ang INCM dyan? Ba't sinali doon ang INC ni Manalo dyan? Pumalay ko sa kanila. Ba't ba nasali siya ang INCM doon? Sabi dito ni Archie, kapag critical thinking na wala na MCGI, kilala nila madali ang debate tulad ng napapanood nila ng Attitude the Best habang nagpapaliwanag. Actually, wala pa akong nakalabang MCGI na magaling talaga makapagdebate. Wala. Actually, may nakadebate ako dati na MCGI through video call. Hindi marunong. Sabi niya, titindigan daw niya na ang Iglesia Katolika daw ay tatag daw ng pari. Tatag daw ng pari. Pero walang binigay na pangalan ng pari. Walang binigay kung anong taon tinatag ng pari. Walang binigay kung saang lugar tinatag ng pari. Ang pinakita sa mga video, yung paring nagmamasturbate. Ang pinakita sa video, yung mga madre na nahuli at dahil sex slave daw yun. ang mga balita about sa mga abusong nangyari sa Iglesia Katolika, yun ang niya. Ang moderator namin noon si Edwel Hortaleza ng SDA. Ano ginawa ng moderator? Pinatigil ang debate. Tinigil niya debate kasi hindi magandang ginagawa ng MCGI na kadebate ko eh. Sa halip na tindigan niya kanyang tema, napatutunayan niya tuloy ko tatag ng pare kung ano-anong mga kalukuhan pinapakita sa video, wala naman sa kanyang tema. Ang tinanong na siya sa tanungan portion, anong taon tinatag ng pare ang MCGI, hindi makasagot. No, wala. So tinigil ng moderator mismo ang debate. At ang moderator namin noon, SDA na si Edwel Hortaleza. Yan. So, wala nang comment si Larry Silva. Nag-alis na si Larry Silva. So, actual debate po yun. Kumunik lang ako sa messenger call para maipanood ko sa inyo kasi nag-record lang sila Jared. Abangan nyo na lang yung record ni Jared, baka sa kanilang record malinaw na yung audio. Doon kasi is parang nawawala-wala yung audio pag sumisigaw siya. Para baka Eugene Gap po, napansin nyo? Eugene Gap po, pag nag-live si Eugene Gap, pag tumataas yung kanyang boses tapos nakakonect sa kanyang nawawala-wala yung kanyang boses. Ganun din ang nangyayari. So, yun. Sabi ni Ana Margarita, ha. Sabi ni Piti Marshall, paktay tayo dyan, Mr. Larry Silva. Nakainom ka na pala ng ihi. Nakainom ka na pala ng ihi. Sabi ni Pedro, uy, si Larry, alam ko hindi iinom si Larry kasi hindi sang-ayon yan sa sinabi ni Soriano. Pero si Zorin Legaspi, uminom yun bati sa mga MCJ na kausap ko. Ito naman si Ana Margarita, balitang-balita sa buong daigdig, Katoliko lang naman yan. Katoliko lang naman yan. Meridel Borlat, from Israelite going to Rome, they knew from Magellan was being here in the Philippines. Then from Magellan was being here in the Philippines.
Sabi ni God's Eye, Larry Silva, asan ka na? Mag-take note ka. Kaedad ko lang pala ang MCGI, sabi ni Ana Margarita. Ay, alam ko yung edad mo, te. 47. Nahulaan ko, no? Magaling ako ng hula. Nahulaan kong edad niya. Ni Ate Ana Margarita. Oh. Gabagulbul gani si Larry, bro. Gabagulbul yay. Sabi ni George B9, sabi ni George is, ang boring pakinggan sa kalaban ni Bro Jared, mukhang kulang pa sa kaalaman sa Biblia. Ang nag-aksaya ka lang sa oras namin, MCGI. Bakit? Kayo lang ba naksaya ang oras? Pati naman ako, ha? Ha? Pati ba naman ako, eh? Oh, sabi naman dito ni, ni God's Eye, pareho, nagkikilibil pa sa IQ ni Mama Ellie. Oh, lig na gali, nakakahiya itong MCGI, walang alam, pati founder nila kinokontra. Oh, pati founder nila kinokontra, ang labo kausap ng mga MCGI, sabi ni God's Eye. Eksperimento yung debate niya. Maganda sana kung may maifocus yung camera. Actually, nakatayo yun. Sinabi ko kasi ipahiga lang, auto-rotate, ipahiga lang para malaki-laki yung ating kuha. Kaso hindi niya ma-auto-rotate. Eh yun, takatayo, kinrap ko na lang para magkasya. Akala niya na maungusan niya si Jared kaya siya gumagawa ng pala si Strowman pala yung ginawa ng kalaban eh. Okay na ang camera, hindi tayo pwede choosy. Ang important ay may live tayo. O actually, tayo lang nakapag-live nun. Kasi na Jared, nag-record lang sila. Dito nyo lang napanood yung live. Okay, so paalam na po sa inyong lahat at magbabay na po ako. Dahil alas 3, hindi naman ako mag-live mamayang alas 6 ha, kasi nakapag-live na ako ngayon. Dahil security ko, nagbago ang schedule ni security ko. Yan lang ha. Okay. Kumakontak ko ba kaya si Jared? Try ko kontakin si Jared ha. Try ko kontakin si Jared. Ano yung makontak ko ba si Jared kaya? Wala na, busy na ito. Nag-Jollibee na ito. Jollibee na ito. Celebration sa kanyang pagkapanalo. Actually, hanggat hindi nagigiba ang tema, hindi nananalo yung kalaban. Ang kapanalo, ang kawagian ay nasa affirmative kung hindi giniba ang tema. Ang best thing to do para magiba ang tema na ang Catholic Church ay tatag ni Kristo, maglabas sila ng referensya na ang Catholic Church may ibang founder at legit na mababasa sa 3 to 4 encyclopedia. 3 to 4 encyclopedia para standard din na referensya ang babasahin, hindi yung referensyang sila lang gumawa. No? So, nagpa-party pa rin si Jared yun. Hindi ko na siya makontak. Kasi, na yun? Enjoy na yun. Okay, paalam na po ako sa inyong lahat, mga kaibigan. Sabi dito ni Randy Sampan, God bless Brother Jared at Bro JD. Wala na silang maakay pa dahil sa mga CFD. Thank you po sa inyong lahat. At time to say goodbye. Paalams. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Hintayin na lang po natin ang susunod na ating upload, mga kaibigan.